Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Brother Edwin. Good evening sa lahat. Ito po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Bible study every Sunday night. At tayo po ay magsisimula muna sa isang panalangin. Diyos namin banal, maraming salamat po sa kabutihan mo na kami ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtipon. Bago ako mag-question and answer, may mga tanong po kasi dito na gusto ko munang sagutin. Entertain muna tayo ng mga tanong kasi may mga tanong dito na medyo tawag dito confuse ang ating mga kapatid. Wait lamang po. Okay, may tanong ang kapatid natin dito. Ang sabi niya, ganire. Good evening po, Pastor Edwin. May tatanong po akong gusto ko pong masagot po ang tanong na ito. May sari-sari store po kami. Ang wife ko po ay negosyante. Marami pa siyang pinagkakakitaan. Marami po siyang customer at malakas po ang tindahan namin. Wow, charito. Amen. Sabi rito, sabi po nila, kapag born again Christian ka na, raw ay wag daw isamang alak at sigarilyo sa business. May mali po ba doon? Sana po masagot po ang tanong ko pong ito. Salamat po, Charito. Gusto ko po kayo makilala. Personal po. Ay, salamat. Okay mga kapatid, yun itong tanong na ito. Ang tanong dito meron daw silang negosyo, tindahan. Siguro iba nakaka-relate dito na may mga tindahan dito. Ang tanong kasi dito ano ba, masama ba o kasalanan ba na magbenta ng sigarilyo o alak? Kasi nga alam nyo naman na ang sigarilyo ay alak, identified yan sa mata ng tao na ito ay bisyo. Yan. Nauhusgahan agad yung word na alak o pag sinabing sigarilyo, alak, ang una kagad pumapasok sa isipan natin ay masama. Kasi alak So, ang sagot ko rito mga kapatid, ang Diyos po ay, sa panahon natin ngayon, lalo tayo mga Kristiyano, ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, na there's no condemnation in Christ Jesus. Wala nang kahatulal, wala nang pagpaparusa ng Diyos sa atin. As long na ang binibenta ho natin, alam ba, may tindahan kayo, as long na mayroong kayong tindahan, yan naman masama kung magtinda ka ng sigarilyo at alak. Bakit? Mawawala ba ang kabanalan mo? Di ba? Anong merong kaisipan ang ibang mga born again Christian na masama magbenta ng alak? Una, si Jesus Christ nga gumawa ng alak Yung kasalan sa Kana, gumawa siya ng alak. Tapayan yung tubig, ginawa niyang alak. Pangalawa, ano masama sa alak? Alam niyo kung anong problema? Tingin kasi nila, maglalasing. Sabi daw sa Bible, masamang maglasing. Pero teka muna, paano mo na-connect kagad na ang paglalasing sa pagbebenta ng alak? Tandaan niyo ito mga kapatid, as long na hindi pinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng alak at sigarilyo, bakit hindi niyo pwedeng isama sa negosyo niyo? Business po yun pinagpala po ng Diyos yung business natin. Pati ba naman ba pagtitinda natin ng mga bagay na malilit na bagay? Papatulan pa ho ba ng Diyos yun? I don't think so. Sa nagtanong na to mga kapatid, wala pong masama magtinda ho ng alak at sigarilyo. Ang masama po, magbenta ka ng shabu. O kaya mag-prostitution. Diba yun ang masama? O ano pa yung mga bawal? Mga bawal sa batas. O diba? Ang masama, ang negosyo mo, illegal recruitment. Pero yung ganong alak, alam nyo, kahit hindi kayo magbenta ng alak, kung ang tao magbibisyo, sa iba bibili yan. Kapag ang tao ay gusto niyang magbisyo, wala kayong magagawa doon. Ano mo, kukontrolin mo ba? Diyos ka ba para kontrolin mo ang tao na
Hindi ako magbebenta ng alak kasi maraming bibiling alak, maraming magkakaroon ng bisyo. Ganun ba ang ano? Wala ka rin magagawa kahit hindi ka magbenta ka ng alak o hindi, may bibili at bibili pa rin ng alak. So, practical na lang po mga kapatid, mabenta ang alak at sigarilyo sa mga nagtasari-sari store. Di magtinda ka para lalo kang pagpalain ng Diyos. As long na hindi pinagbabawal ng batas. Romans chapter 13, ginagalang ng Diyos ang gobyerno. May warning naman yung mga yan nakalagay doon, cigarette smoking is dangerous for your health. May nakalagay naman doon yung mga tobacco company. So, ano masama doon? Yan na naman yung mga bioworks na nagtuturo Palibasa sila, bioworks. Di ka nga nagbebenta ng alak. Nagsisinungaling ka naman. Wala rin, nagkasala ka rin. Diba? Masyado tayong banal-banal effect. Hindi naman ganon. Walang mawawala sa iyo kapatid kung magbenta ka ng alak as long na yan ay legal. As long na ikaw ay may business permit. Diba? As long na ikaw ay nagtatak sa gobyerno, negosyo ka, pagpapalain ka ng Diyos dyan. Meron nag-share sa akin kanina paano yun, Edwin? Sumula nga nun, hindi na humina ang tindahan namin nung di kami nagbenta ng alak at sigarilyo di iniisip ko, di magbenta kayo noon. Ano masama doon? Di ba? Tandaan niyo po mga kapatid, walang masama sa martilyo at pako. Pag ang martilyo, pinukpok mo sa ulo ng tao, yun ang masama. Pero yung martilyo mismo, walang masama doon. Mindset, mga kapatid, mindset lamang po sa tanong na to, no? Kaya ang sagot ko ho dyan, wag ho tayo masyadong banal kapatid kasi nga, hindi naman, yung mga nagtuturo na mga religion, wag kayong magbenta ng alak, mawawala ang inyong kabanalan, huwag kayong magsitena ng sigarilyo, wag kayong magbebenta niyan, magagalit si pastor. Diba, yun ang naging problema sa atin. Masyado tayong self-righteous. Anong pagbebenta ng alak ng kapatid mo, samantalang ikaw, chismosa ka? Anong pagkakaiba ng pastor na nagtuturo ng maling gospel sa miyembro nagtitinda ng sigarilyo? Wala rin. Lahat tayo makasalanan. Paano tayo naging banal? Dahil lamang kay Kristo. Ko Panginoon, marami hong mga tradisyon na turo na dapat sa ating baliin na. Ang ano lang naman ho dito, understanding, malakas na pangunawa. Kinahon tayo ng religion. Masyado tayong legalistic. Hindi naman ganon. Okay, so ang sagot ko dyan, walang masama. As long na hindi ka nagbebenta ng pinagbabawal na benta, as long na ikaw'y nagbabayad ng tax sa gobyerno, wala akong masama ho doon. Okay, next sa tanong, eto. Pastor, follow-up question ko lang po yung tanong tungkol sa LGBTQ. Sabi mo po, ligtas sila kapag nanampalataya sila kay Kristo. Ligtas pa rin po ba sila kahit sila ay may kinakasama na? Kagaya ng kanilang kasarian, basta tumanggap at nanampalataya lang kay Kristo. Ang ganda ng tanong ni kapatid do. Ang sabi kasi dito, yung mga LGBTQ, di ba? Okay. Okay, kapag sila'y nanampalataya kay Kristo, ang pagbabago po ay hindi po agad-agad. Halimbawa, mayroong isang kapatid na, halimbawa, sino ba magandang example? Halimbawa, bading ako. Halimbawa, ako lang, baka may magalit sa akin kung magbabanggit ako ng tao. Halimbawa, bading ako, no, bakla. O ano ba? Becky, sa mga modern. Oo. Ano ba tawag sa iba? Yung basta ganon, alam nyo na. Binabae ko. Trip na trip ko ang lalaki. Di ba? May kinasama akong lalaki din. Kaso, na-born again ako, nakakilala ako sa Panginoon. Kaya nga lang kasi, may kasama na akong lalaki. Ang tanong kasi dyan, ligtas ba ako?
Tandaan niyo po, ang kaligtasan po ay nasa pananampalataya kay Kristo. Napag-usapan na ho natin yan last week na once you save is you always be saved. Ang tanong kasi dito, paano yung kinakasama mong lalaki? Paano yung ikaw bakla ka? Paano yung ganyan ka kung maglakad ka, ume-ekwas yung mga kamay mo? O ano yun, ligtas pa rin ba yun, Edwin? Parang ganito yung tanong ni ate. So, ang point kasi dito, oo, masama ho talaga na meron siyang kinakasamang lalaki. Pero once na born again na siya, nakakilala, hindi ho ganun kaagad-agad na nagbabago ho ang tao. Magbabago at magbabago yun kung totoong mananampalataya siya kay Kristo. Darating oras, halimbawa, itong taon to na born again, oh, magmamature din yan. Darating ang oras, iiwanan din niya yung lalaki. Oh, mandidiri na sa lalaki yan. Magbabago rin yan. Pero yung the moment na tinanggap niya si Kristo at meron siyang kinakasamang lalaki, ligtas na po yun. Kaya nga si Kristo namatay sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Binayaran. Pati yung pagiging bakla niya, pati yung pagiging let's say na worse na yung pakikipagtalik niya sa kapwa niya lalaki at may kinakasama siya, binayaran na ni Kristo yun once na tinanggap niya yung regalo ng kaligtasan. Ano, angal pa ba tayo doon? Iba angal doon. Hindi pwede yun. Kailangan siya, mapunta ng impyerno kasi siya bakla. Oh. Ganun po, alam po yung mga ganyang ugali po na tayo iba ay mapanghusga. Walang pagkakaiba rin sa mga pariseo nung araw, panahon ni Kristo. Panginoon, nahuli ho namin ho ito, nakikiapid, dapat batuin siya ayon sa kautosan ni Moses, batuin siya hanggang mamatay. Ano masasabi niya? Diba? Sinabi ng mga pariseo. Kaya sabi ni Jesus Christ, sige, sino man sa inyo ang hindi nagkakasala, siyang unang bumato. O yung mga umuusga sa mga bakla tomboy, kung hindi kayo nagkakasala, sige nga, kayo unang bumato. Ang gagaling nilang magsasalita ng mga taong to na husgahan yung... Baka nga mas ligtas pa sa inyo yan eh. Baka nga mas ligtas pa yung bakla kasa sa pastor eh. Ang pastor, tagilid yan eh. Kapag nagturo ng maling gospel yan, ayon sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9, anatema, impyerno. Pero yung tomboy, nung nakakilala sa Panginoon, nung na-born again, bagamat unti-unti ang pagbabago, ligtas na siya. Oh. Diba? Di natin pwedeng ikahon ang Diyos. Tandaan nyo, iba ho ang isip ho ng Diyos. At maliwanag sa pag-usapan natin, sa mga pinag-aaralan natin, na once na kay Kristo ka na, ligtas ka na. Yung good works is to follow. Unti-unti po yun. Darating yung oras, iiwanan din niya yung lalaking yun. Kagaya ng mga Katoliko, Edwin, Katoliko ho ba? Ligtas? May nagtanong sa akin, ano yun? Katoliko, ligtas? Kasi may sinabi yata ako sa isang vlog na ang Katoliko daw, halimbawa isang miyembro, as long na nampalataya kay Kristo, ligtas. Ang may nagsabi sa akin noon, ano yun, may Diyos-Diyusan siya, ligtas pa rin ba yun? Yung mga tao ngayon, napaka-judgmental. Diba? Tumitingin sila sa gawa, sa panlabas. Hindi nila nakikita yung loob. Yung loob nun, nanampalataya kay Kristo yun. Siyempre, darating ang oras, sila mismo magtatanggal ng rebulto nila. Maiintindihan nila na, hindi ko na pala kailangan tong rebulto na to. Na-realize ko na, sabi sa Bible pala, we should live by faith and not by sight. Eto, hindi ko na kailangan to, kailangan ko manampalataya. Tatapon din nila yon. Baka nga sila pa magbasag ng mga rebulto nila eh. Diba? So may Katolikong ligtas pag nanampalataya kay Kristo. At darating ang oras, magbabago yun. Ngayon, ano pakialam mo kung ang taong yun, nung tumanggap kay Kristo, gusto mo agad-agad magtanggal ng rebulto? Alam niyo kung bakit? Tinuruan tayo ng religion na maging judgmental. Bakit? Kasi ang kanilang gospel ay by works. Pag talaga by works ang gospel mo para maging banal, para maligtas, para mapatawad, talagang magiging judgmental ka. Buti na lang lumaya tayo dun sa pagiging judgmental na yun nung naintindihan natin yung biyaya ng Diyos. Remember po, tayo po'y naligtas
Sa biyaya lang, or in the other word, dahil lamang sa awa, naawa lang ang Diyos sa atin. Alam niyo ba yung meaning ng grace? We are saved by grace. Ito, pinapaliwanag din to ng iba, kahit si Bishop M, pinapaliwanag niya. Pero ang paliwanag ko dito, ako mismo, ang paliwanag ko dito ay simple lang, isang salita lang. Ang meaning ng biyaya is awa. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo naligtas. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo naging banal. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo pinagpalat pinaburan dahil kay Kristo, awa lang. So ano yung pagmamalaki mo? Naawa lang ang Diyos sa'yo. Kaya wala nga tayong pagmamalaki. Tapos ikaw huhusga mo yung kapatid mo na porke bakla. Dapat kasi nung tinanggap niya si Kristo, iwan niya kagad yung lalaki. Hindi mo ganun kadali yun, mga kapatid. May emotion, tao yan may emotional yan in love yun Dapat kasi maintindihan natin yung kapwa-tao natin, hindi natin dapat hinuhusgahan. Kung kagaya itong tanong na to, ligtas ba sila? Kini-question niya yung kasarian daw. Di ba? Alam mo yung mga tao talaga, Sabagay, hindi ko kayo masisisi kasi galing tayo sa false gospel. Ito pa, may tanong pa dito. 3 lang naman tong pinili kong tanong, sakala lang yung iba. Wait lamang po. Ito, bakla sa bakla rin to. Bakit ang hihilig nila magtanong sa bakla, Pastor Edwin, sensya na po sa sasabihin ko. Sa amin pong inaaniban, di naman po kami namimili ng papasok sa sambahan namin. Kahit anong kasarian pwede po sa amin. Sa pakikinig po nila ng turo, naunawaan po nila na kaya sila po ang nagpapasya na ang talikuran nila ang mali nilang pamumuhay. Hindi na sila nakikipagrelasyon sa kauri nila dahil alam nilang mali. Yun po ang tinatawag na born again, na bago po ang pananaw mo sa buhay. Okay lang naman po yung bakla at tomboy, sila. Ang gusto ko pong maliwanagan, kung ang kanilang pagtanggap kay Kristo at sila ay nanampalataya at tinapos sa gawa ng krus, okay lang ba nagpapatuloy sila sa pakikipagrelasyon sa kapwa nila, kaori nila? Yun nga, magpapatuloy pa rin yun. Once ang bakla at tomboy, o yung sinasabi nyo na makasalanan sa inyong mata, ako hindi ko tinutuning na bakla at tomboy yung mga LGBTQ. Ang tingin ko sa kanila, tao. Tao sila. Kagaya nating tao. Naiba lang yung emosyon nila. Kung mga to, kung makahusga, syempre, ligtas pa rin sila. Kagaya na sinabi ko kanina, pag ang isang tibo o isang bakla o tomboy o LGBTQ na sinasabi, once na sila ay na-born again, tumanggap na ng palataya kay Kristo, huwag nyo naman i-expect na agad-agad magbabago yan. Baka nga it takes years na nagbago. Kaya nga binayaran na ni Kristo in advance yung kasalanan nila para na sila imaligtas na. Halimbawa, itong bakla, na-born again na ng palataya, pero pag uwi sa bahay, nakipag-sex dun sa kapwa niya kasarian, pinatawad na yun. Kaya nga lang kasi nagawa niya. Remember, ating future sins ay pinatawad. Kasama sa amazing grace yun. Pero unti-unti magbabago yun. Darating ang oras yun. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na mayroong kasong ganyan, may pabor naman ng Diyos sa inyo, ipanalangin nyo. Pinapalalain ko po, Panginoon, yung asawa ko pong bakla. Alam mo, may araw kang asawa, bakla pala. Ipanalangin mo na magbago. Hindi yung uhusgahan natin. Di ba? Tandaan nyo po, tayo mga naligtas ay nakadesign yung gumawa ng mabuti, at isa sa paggawa ng mabuti, yung hindi ka dapat judgmental. Hindi ka dapat, alam niyo yun, hindi ka dapat masyadong, alam mo yun, alam natin sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong makasalanan. Di ba? Bakit? Kasi tinuro ng religion, ganun. Di ba? Meron kami song leader dati. Juding din siya. Galit na galit yung mga yung ibang umaatin. Bakit daw kalalaking tao nakasaya?
habang nagsusong lead. Tisod na tisod sila, oh. Di ba? Kasi nga ang problema kasi, mali yung gospel na natanggap natin by works. Eh yung pala, naging banal pala tayo dahil lamang sa awa ng Diyos. Again, inuulit ko mga kapatid, naligtas tayo, naawa lang ang Diyos sa atin. Merciful lang siya. Kasi alam kasi ng Diyos na wala tayong pag-asa. Ha? Wala kang pag-asang magbago. Kaya ang ginawa ni Kristo, binayaran na lang niya. O bayaran ko na yung mga kasalanan nyo in the future na parang sa ganun. Ang gagawin nyo na lang, manampalataya. Kaya nga pag hindi ka nanampalataya kay Kristo, hindi ka buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Sabi sa John chapter 3 verse 18. Kasi yung solusyon ng Diyos ibinigay na kay Kristo. Ano ba yung bad news? Ang bad news, lahat ng tao makasalanan. Ngayon ang good news, nung pinanganak si Kristo noong 1 AD, yung unang Pasko, kaya nga nagdiwang yung mga anghel sa langit kasi ito na yung solusyon. Si Kristo, ipinanganak sa sabsaban para lamang mamatay, para bayaran ang ating mga kasalanan. Yun lang po yung kaya nagsaya ang kalangitan ho noon. Hindi naintindihan ng iba. Akala nila Pasko, Santa Claus. Okay, so meron pa akong isang reaction dito regarding sa last ko pong vlog regarding dun sa Pasko, no? Kasi ang tanong dito is, wait po. Pag-usapan natin tong ginawa kong vlog. Unang-una kong pinost to, may mga basher. Grabe, ang dami. Binagbubura ko lang lahat. Gusto ko nang i-turn off yung comment nito kaya nga lang, baka sabihin ng iba, ba't ka nagpapakaduwag? Kaya ayaw ko naman i-turn off. Ngayon, pag-usapan natin to, no? Kasi kung napanood niyo na yung video, salamat. At least makaka-relate kayo sa kwentuhan natin. Kasi ayon sa video na yan, pinaliwanag natin diyan na ano ba ang tunay na Pasko? 'Di ba? Kasi ang tanong diyan, masama bang ipagdiwang ang Pasko tuwing December 25? As in December 25. At napag-usapan natin diyan, maliwanag na ang December 25, ang origin pala niyan ay sa pagano. Dahil yung kanilang Diyos-Diyusan na si Saturnalia ng mga Romano, pinagdidiwang nila yung tinatawag na Winter Festival. So sa Winter Festival na yon, sinasabi doon na na ito ay pista ng mga pagano. So to make it story short mga kapatid, ang December 25 talaga ay pagano. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi nga, nung si Kristo ay pinanganak, nung gabi na yun, maraming mga pastol na nilalabas nila yung tupa nila every night. Nung gabi na yon. Usually, kapag pastol, kinakain ng mga tupa, damo. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, ang panahon ay madamo. Kaso, kung December 25 nga naman ang birthday ni Jesus Christ, sa every December 25, alaman naman natin sa ibang bansa, nagwi-winter kasama dito ang Israel. So sa Israel, every December 25, mga gantong panahon, nag-yelo sa kanila. So, logic nga naman na winter time, kung ikaw'y matinong pastol, ilalabas mo ba yung mga tupa mo winter? So, ibig sabihin, hindi winter pinanganak si Jesus Christ. Either October or September po yan, ayon sa mga Bible scholar. Kung magbibilang tayo ng petsa, maliwanag doon na hindi December pinanganak si Jesus Christ. So, madaling salita, mapa-Bible man o mapa-history ay December 25. Kaya nga lang ito nangyari. Buong mundo nagdidiwang na ng December 25 nung bago pa tayo pinanganak. So, mula noong 303 AD, nung nagsimula ang Romano Katoliko, doon nagsimula yung tinatawag na Feast of Epiphany.
Na una, na January 6, birthday ni Jesus Christ, ginawa nilang December 25, tinapat sa tinapat doon sa pagano. At may mga practices sa mga pagan noon na nag-exchange gift, naglalagay ng mga puno na may mga Christmas balls, mga gano'n. Meron talagang gano'n mga kapatid. Sa madaling salita, pagano ho talaga siya. Kaya nga lang kasi, sa panahon natin ngayon, mahabang panahon at tradisyon na ang buong mundo ay nagdidiwang ng Pasko. Ang tanong kasi dito, nagkakasala ka ba sa Diyos kung magdiwang ka ng December 25? Ang pagdidiwang po ng December 25 sa panahon natin ngayon, hindi naman nating motibo na yung sa pagano, ng practices ng mga pagano, hindi naman po yun eh. Basta kaya tayo nagdidiwang December 25 kasi maraming pagkain, masaya, may aginaldo, lalo na dito sa Pilipinas. Ang saya-saya dito, bare months pala, nandiyan na si Jose Marichan, kumakanta na sa mall. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang saya-saya ng Pasko tapos sasabihin mo, yung mga tao nagkakasala dahil nagdidiwang ng Pasko. So, ayan na po ay another form ng pagiging judgmental nating mga Pilipino. Lalo na itong mga taga-iglesia ni Cristo na to. Gawang pagano daw. Tutaka ako sa kanila. Parang hindi sila nagkakasala no? Para husgahan mo yung tao na nagdidiwang ng December 25, maiimpyerno daw. Dahil gawang pagano daw. Dahil mga pagano daw ay hindi ligtas. Pero yung mga verse na binigay nila, out of context naman. Ang issue ho doon, yung mga gawang pagano, yung pagsisinungaling, pagiging malaswa. Paano nila na-connect na pagdidiwang ng Christmas yung naisama ho doon sa mga verses na yun? Ay, Diyos ko Lord. Di ba? Yan po ang problema sa mga religion ngayon, judgmental. Yun mo, kalilit na bagay. Anong pagkakaiba ng nakakapagsinungaling ka araw-araw sa nagdiwang ka ng Pasko tuwing December 25? Ano na naman pagkakaiba nun? Hindi ka ba nagkakasala? Araw-araw ho tayo nagkakasala. Bakit ka iiwas sa kasalanan? Araw-araw ka nagkakasala. Tapos sa tingin mo, ang December 25 ay kasalanan para mawala ang kaligtasan. Ganun ba? Parang walang Kristo po, mga kapatid, ang mga tinuturo nila. Kaya mga kapatid, ang December 25, wala naman hong masama. Practical, pagiging practical po mga kapatid. Practical. Kung saya-saya ng Pasko, nasanay yun na ho tayo. Sabihin natin na yun ay gawang Katoliko. Pero sa puso natin, hindi naman tumitingin ng Diyos sa peche. Tumitingin ng Diyos sa puso natin, kung ano yung motibo natin, kung bakit ka kumakain ng mga tuwing December 24 ng gabi, nagno-Noche Buena kayo. Kasi sa akin, ang December 25, kulturang Pilipino po Ang binabalyo ko rito yung kulturang Pilipino. Biro mo, simula nung na-born again ako, na-miss ko tuloy yung kultura ng Pilipino na tuwing madaling araw, magsisimbang gabi, kakain ng puto bongbong. Alam naman natin na kaya tayo nagsisimba nung araw dahil sa puto bongbong, dahil sa jowa natin. Kaya lang naman gano'n para magkita kayo. Di ba? Simbang jowa, simbang lugaw, simbang Jollibee sa panahon ngayon. Yun ang hinahanap natin doon, hindi yung gawang pagano. Itong mga pastor ng iglesia na ito makahusga, akala nila dinidibdib natin yung akala natin dinidibdib yung, hindi naman natin dinidibdib yung December 25 na ang dinidibdib natin dito, masaya itong panahon na to. Diba? Magre-reunion kayo ng mga pamilya mo na minsan lang santan kayo magkikita-kita. Dahil naalala nyo ng mga bata kayo, magkakasama kayo, ngayon magkakahiwalay na kayo ng iba't ibang lugar. Na dati magkakasama kayo. Ano masama po doon? Diba? Anong masama ho doon sa... Nako po, sabihin ko sa inyo mga kapatid, lumaya ho kayo sa religion. Yung religion na yan, daming bawal niyang religion na yan. Basta po, bawal, wag kang gagawin to, wag kang ganto, wag kang ganto. Religion po yan. Pinalaya na ho tayo ni Kristo, malaya na ho tayo sa mga ginagawa natin. Hindi ko naman sinasabing umabuso kayo sa kasalanan, but the point is, pati ba naman, tsaka pangatlo, sino ba may sabi na ang December 25, pag nagdiwang ka, ay kasalanan?
Eh, may sabi lang niya, mga pastor. Ayun na naman po yung mga pastor na to. Di ba? Wala naman sinasabi sa Bible na ng December 25, magdiwang ka, kasalanan. Wala naman eh. Oh, saan sa Bible? At saka Diyos ko, ang Diyos po ba ganon? Ang Diyos po hindi galit sa panahon na to. Ngayong dispensation of grace, nasa panahon tayo ng awat biyaya ng Diyos. Wala na tayo sa law. Bakit ka pa paparusahan? Ang linaw-linaw naman sa Romans 8:1 na there's no condemnation in Christ Jesus. Bakit mo i-condemn ang sarili mo na magdiwang ng Pasko? Sarap-sarap kayong kumain ng puto bongbong. Sarap kayang magpunta ng Enchanted Kingdom, ng Hong Kong Disneyland. Ang sarap kaya tuwing Pasko. Mamasyal, mga anak mo. Tapos itong mga KJ na pastor na to, Diyos ko Lord. Mga kapatid, lumaya ho tayo. Hindi na ho tayo under the law. We are under grace. Nasa biyaya ho tayo ng Diyos. As long na ikayo masaya ng pamilya, pagpapalain ng Diyos yun. Tsaka pangatlo, sabihin na natin na walang birthday si Jesus Christ. Eh ano naman kung gunitain mo yung birthday ni Christ? Oh, wala naman sa Bible, Edwin eh. Pag may pagdiriwang, wala sa Bible, hindi naman inuutos. Ay na po itong mga utos-utos na to, hindi naman daw inuutos. Oh. Bakit? Sa Bible ba, inutos ba na mag-celebrate tayo ng birthday natin? Inutos ba yon? Hindi naman inuutos yun na. Eh, di mo i-celebrate ang birthday mo, hindi pala utos eh. Puro tayo, Bible, 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 dapat nasa Bible, dapat nasa Bible. Oh. Bakit? Nasa Bible ba yung kumuha ng lisensya pag nagmumotor? Di ba? Choppy daw ako. Wait lamang po. Okay, okay na po. Sound check. Hello po. Narinig niyo po ba ako mga kapatid? Teka lang ah. Buksan ko yung mic. Hello po, nandyan po kayo. Lag po yata kayo, Pastor. Lag po ba? Lag. Teka lang ah. Garal-gal ang signal. Pastor, nawala ang tinig mo. Wait lamang po Pastor, choppy po. Choppy. Mag-e-exit ako, babalik ako ah. Mag-e-exit ako, babalik ako. Wait lamang po. Hello po. Hello po. Narinig niyo na po ba ako? Opo. Okay na po. Yes, po. Yes po. Yay. Yes, po, Pastor. Sorry po. Okay na po. Traffic po kanina eh. Oo. Okay, salamat po. Okay, balik tayo sa ating pag-aaral. Ayun nga, sinakwento ko sa inyo kanina na wag ho tayong masyadong paalipin po sa religion. Kapag sinabi po ng religion na bawal ganito, bawal ganyan, bawal. Religion po yan. Yung mga bawal. Tandaan niyo po, sa New Testament, dalawa lamang po ang bawal. Dalawa lamang po. Ang hindi manampalataya kay Kristo at magturo ka ng maling gospel. Yun lamang po yung bawal. Bukod doon, wala akong bawal sa Bible. Nagpapahinga na ho ang Diyos. Sinabi na nga ni Jesus Christ na it is finished, tapos na. Wala nang kautusan. Malaya na ho tayo. Pinalaya tayo ni Kristo. Kaya nga lang, ganito yan ha. Edwin, ibig sabihin, malaya na. Pwede na ako mambabae. Di ba? Okay, pwede na ako manlalaki. Bahala ka, mambabae ka, manlalaki ka. Oo, pinatawad yun. Pero pag nalaman ka ng asawa mo, galit sa'yo, hindi lang asawa mo, pati pagulang mo, pati mga kapatid mo, pati yung bayaw mo, baka mabugbog ka pa. Tapos makakulong ka pa dahil kakasuhan ka ng adultery. Diba? Ang kasalanan po sa tao ang ingatan natin.
Kasi may kapwa ho tayo. Pero pag nakay Kristo ka na, lahat yung pinatawad na, ganun katindi yung ginawa ng Diyos. Saka pangatlo, bakit sabi nila inaabuso daw ang kasalanan? Pag sinabi yung inaabuso, ibig sabihin nun nauubos. Eh ang biyaya ho ng Diyos hindi nauubos. Napaka-biblical po ang biyaya po ng Diyos ay hindi nauubos. Halimbawa, kumain kayo sa eat all you can, no? Eat all you can, kumain kayo. Hindi naman masamang abusuhin na dumami ka ng kain eh. Kainin mo lahat ang kainin doon. Wala naman ho doon, hindi yun abuso. 'Di ba? Kaya nga eat all you can eh. 'Di ba? Hindi abusado yung malakas. Ako, malakas kumain. Hindi ako maabuso sa eat all you can. Kaya nga eat all you can. Pero yun magbalot ka na, 'di ba? Mag-sharon ka na, ibang usapan na ho yun. Hindi na talagang dala ka talaga ng plastic ng para mag-sharon ka. Yun, eat all you can, nauubos yun. Pero yung biyaya ng Diyos, hindi nauubos po yan. Paano mo maaabuso? Ang abuso ho kasi, yung hindi ka nagtitira, yung nauubos, unfair ka. Hindi, ang biyaya ho ng Diyos, hindi nauubos. Ganun po ang ginawa ni Kristo. Kaya nga, huwag kayong mako-confuse doon sa kasalanan. Ang kasalanan, ang bunga ho niyaan sa tao. Oh, 'di ba? Chinismis mo yung kapatid mo, nalaman tuloy ng iba na ikaw yung nanismis, may consequence 'yun. Magsinungaling ka, mawawala ng tiwala sa iyo yung kapwa mo pag nalaman nila nagsinungaling ka. Sino nahihirapan? Ikaw. Ang Diyos nananahimik na. Pinatawad na tayo, tapos na. Nagkasundo na ang Diyos at tao. Naibalik na yung panahon ni Eva at Adan na ang relasyon ng Diyos at tao ay hindi na tinitingnan ng Diyos yung kasalanan. Tayo po ay malaya na. Sa madaling salita mga kapatid, wala na tayong problema sa Diyos. Ang problemahin na lang natin yung kapwa natin tsaka yung mga sarili natin. Ano ba yung mga kasalanan sa sarili? Yung mga maling desisyon. Hindi ka naging wise sa decision mo. Hinihingi mo sa Diyos na magkaroon ka ng kotse. Tapos ang hiningi mo dahil sa kukulangan mo ng pananampalataya, ang hiningi mo sa Diyos, yung kaya ng budget mo. Second hand. Kaya ang binigay ng Diyos sa iyo, second hand. Ngayon, nung gumamit ka ng second hand, walang ginawa kundi masira. Ang tindi ng maintenance. Pwede mo namang hingin sa Diyos yung brand new eh. Kung mag-aantay ka lang. Problema kasi sa atin, minsan nagmamadali tayong hingin sa Diyos yung hinihingi natin. So anong consequence nun? Wrong decision. Diba? Kaya ang kasalanan po sa tao po yan, ang magbubunga at sa sarili natin. Ikaw ang maapektado niyan, pati kapwa mo. Pero ang Diyos, di na naapektuhan po dyan. Binayaran na ni Kristo po yun. Okay, magsimula tayo doon sa ating pag-uusapan, yung pagiging banal, no? Kasi, kita nyo yung nangyayari, kaya nagiging judgmental ang isang Kristiyano, ang isang tao, dahil sa word na pananatili ng kabanalan. Ang tanong dito, paano ba mamuhay na may kabanalan? Di ba? Kasi ang nangyayari, kaya maraming judgmental ng Christian kasi mali ang pananaw nila regarding sa kabanalan. Ang kabanalan lang kasi nila iba. Lalo na yung mga tinuturo ng mga perverted gospel na ang pagiging banal daw ay yung manatili kang hindi nagkakasala. Which is suntok sa buwan naman po yun mga kapatid na hindi ka magkasala. Ang tao po ay makasalanan. So saan ka lulugar doon? Makasalanan ka, lagi ka nagkakasala, natural sa'yo nagkakasala, tapos itinuturo ng simbahan mo, huwag kang magkasala, umiwas sa kasalanan. Yung turo pong yan ay suntok sa buwan. Oo, totoo yan na tinuturo ng Bible sa Old Testament. Sa Old Testament, para maging banal ka, kailangan mo sumunod sa kautusan ng Diyos. Nagsimula lang yan nung panahon ni Moses, na para maging banal ka sa mata ng Diyos, kailangan mo sumunod sa kautusan. Pero kung aatras kayo, dispensation ni Noe, dispensation ni Abraham, ni Noe at
ni Eva at Adan, wala kayo maririnig sa Diyos na galit ang Diyos sa kasalanan. Si Abraham nga ilang beses nagkasala sa mata natin, nagsinungaling siya. Binilang ba ng Diyos ang kasalanan niya? Hindi. Lalo nga siyang pinagpala eh. Kasi nga biyaya nga, nasa awa pa sila sa biyaya pa. Nung pumasok lang ang tao sa panahon ng mga Hudyo, pagdating sa kautusan, doon yung makikita yung lupit ng Diyos. Ito kasi itong mga Hudyo, ang yayabang kasi. Gusto daw kautusan. O gusto niyo ng kautusan? O sige. Sabi ng Diyos, mula ngayon wag na kayong aakit dito sa buntok ng nakatsinelas. Kundi papatayin ko kayo, mamamatay kayo, tatamaan kayo ng kidlat. Parang gano'n. O, nabago yung mood ng Diyos. Ang Diyos pa naman, pag hinamon mo, go yan. O, ang Diyos po masunurin. Kung gusto mo ng kautusan, doon ka sa kautusan. Pero sa ating mga bagong tipan, iba ho ang definition sa atin ng kabanalan. Kung babasahin po natin ang verse na sabi rito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, siya nang gumanap. Para ano daw ang purpose? Upang mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Yan po tinuturo ng bagong tipan, mga kapatid. At yan po ay para sa ating mga hentil. Ang turo sa atin, sa gospel sa atin, si Kristo ng kaganapan ng kautusan, kaya wala ng kautusan, wala ng rules. Para ano daw ang purpose? Para mapawalang sala na daw yung sino mang manampalataya sa Kanya. Tayo inanampalataya kay Kristo, kaya hindi na tayo uusgahan ng Diyos sa ginagawa natin. Kaya mag-celebrate na kayo ng Christmas, mga kapatid. Di ba? Masarap po ang buhay. Enjoy nyo po yung buhay. Bigay ho ng Diyos po yan eh. Diba? Enjoy mo yung buhay mo sa relasyon sa jowa mo. Magpakasaya ka sa jowa mo. Pakasaya ka sa mga anak mo. Uminom ka kung gusto mong uminom. Wala masamang uminom. Kaya nga lang, pag nalasing ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Yun lang problema. Hindi mo na alam yung ginagawa mo. Pag nalalasing ka, ikaw yung klaseng tao na pag nalalasing, naguhubot-tubad sa harapan ng madlang people. Sino napahiya? Ikaw. Yun yung consequence nun. Merong tao na pag matino, ang tahimik, pero pag naglalasing, ang daldal. Siyempre, yun ang consequence sa pag naglalasing. Sa mata ng Diyos, di naman ka nasisingilin nun. Kaya nga lang, ikaw, ano pa epekto ng paglalasing? Kung may high blood ka, yari ka, atakihin ka, ma-stroke ka. Di ba? Yun lang naman ang mga consequence nun eh. Pag naglalasing ka, yung sikreto mo, nasasabi mo. Di ba? Di ba? Kaya mga kapatid na niyo po, lahat ng ginagawa natin, ng consequence sa atin, sarili o sa kapwa natin. Pero sa Diyos, hindi na-apekton dyan. Kaya nga sabi ho dito, si Kristo na ang kaganapan ng kautusan. Ito pa. Ito, madalas kong binabanggit yung verse na to Filipos 3:9 Sabi rito, ang aking pagiging banal, yung matuwid dito ay banal Ang aking pagiging matuwid o banal ay hindi sa pamamagitan doon ng pagsunod sa kautusan o pagsunod sa Diyos, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat daw sa Diyos. Paano mo ito makakamtan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Alinaw-linaw sa verse na yan, ang pagiging banal pala ay pananampalataya kay Kristo sa bagong tipan. Pero ang tinuturo ng religion sa atin, kaya ikaw na born, naging ka na, nakakilala ka na, kailangan huwag ka na magkasala, magbagong buhay ka na, bagong nilalang ka na. Bagong nilalang ka na daw, kaya dapat magbago ka na. Dapat may pagsunod sa Diyos. Dapat nakikita sa buhay. Mga kapatid, makasalanan tayo. Kahit anong gawin mong bait, nauuwi lang sa kaplastikan ang buhay natin, puno ng hypocrisy. Magpakatotoo tayo. Kung magagalitin ka, wala ka na magagawa, magagalitin ka Bakit mo babaguhin ang sarili mo? Pinatawad na ng Diyos yun. Ngayon, ang consequence lang sa pagiging magagalitin mo, marami ka nakakaawa. Gusto mo ba yun?
So magbabago ka, hindi dahil sa Diyos, kundi magbabago ka dahil nakikita mo yung bunga ng pagiging magagalitin mo. Oh. Sa mata ng Diyos, matuwid ka, pero sa mata mo, nahihirapan ka. Kaya doon nagbabago ang tao. Doon nagbabago ang Kristiyano. Di ba? Hindi dahil sa pagsunod sa Diyos. Ang pagbabago po ay ang motibo dahil ayaw mo nang masira ang buhay mo. Yung consequences noon. Pero sa mata ng Diyos, matuwid ka na. Kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung mata ng Diyos. Yung pinag-uusapan natin dito kung ano tingin ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ba'y banal o hindi. No matter na ang tingin sa iyo ng tao ay hindi ka banal, pero mahalaga rito, paano ba maging banal sa mata ng Diyos? Ang sabi dito, ang pagiging banal daw sa mata ng Diyos ay eto, no? Ang pagiging matuwid ay hindi daw sa magitan ng pagsunod sa kautusan o yung kautusan. Kundi pananalig kay Kristo, oh. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa mamagitan daw ng pananampalataya. Laging yung faith, Christ, faith lagi ang bida, oh. Yeah? Yung ayun nga ang yung immoral sa Corinthians. Ano sabi ni Pablo doon? Ibigay nyo kay Satanas yung taong yan para maligtas. Tinan nyo yung word. Para daw maligtas. Ibig sabihin, kahit ibinigay daw kay Satanas, ligtas pa rin. Diba? Ang purpose para maligtas. Maniniwala sana ako, ibigay nyo kay Satanas yan para maimpyerno na yan. Hindi. Sabi ni Pablo, ibigay mo kay Satanas yung mga immoral na yan. Oh. Alam niyo po yung kaso noon, ang naging ginawa nitong mamang to, pinatos yung asawa ng tatay niya yata. Parang ganun, ewan ko Oh. Kaya sabi ni Pablo, kakahiya kayo mga taga-Corinto, may mga ganyan pala kayo na kahit magawang pagano ay hindi gumagawa niyan. Kaya sabi ni Pablo nung recommendation niya, sabi niya, sige, ibigay niyo kay Satanas yan para maligtas. Ang tanong kasi rito, ano yung purpose no na ibigay kay Satanas? Ibig sabihin, hayaan nyo. Ma-realize niya, buntot niya, sungay niya, hatak niya, ma-realize niya. Huwag nyo kasing pigilan ng tao eh. Si Pablo, ang ginawa niya, hayaan nyo siya magkasala, sige. Oo, darating ang oras, magbabago din yan. Yun ang meaning ni Apostol Pablo doon, ibigay kay Satanas, hayaan nyo siya, huwag nyong pigilan. Oo. Para sa ganon, kasi nakikita ni Pablo, yung consequence noon, magsasawan, magbabago din yan. Yun ang sinasabi ni Pablo ho doon. Pero hindi niya hinusgahan yung tao. Na maiimpyerno na yan. Hindi ganun. Yung mga pastor ngayon, iba eh. Yung mga pastor ngayon, pag nagkasala ka, kulang ka, isumpa ka eh. Lumipat ka lang ng ibang church, sinusumpa ka na. Ba yan? Hindi rin maliligtas ng tao to kasi excommunicate sa church. Kailangan yan po ang mga pastor ngayon. Ngayon po yung mga malayo sa ugali ni Pablo. Si Pablo nagpaparusa for the sake na maligtas. Ito mga pastor na to, yung ibang pastor ng mga perverted, pinaparusahan para mapahamak. Tuwan-tuwa yan kapag napapahama ka na. Ikaw kasi alis ka sa church namin, ayun tuloy, may sumpa sa'yo. Yan ang motibo ng mga yan eh. Bakit ayaw nila mawawalan ng miyembro sa church, nagalit sila, bitter, o kaya umatin sa ibang church? Kasi, ayaw ko manghusga, alam nyo na yun. Mawawala ng kita ang church. Tighter pa naman yung umalis. Diba? Oh. So, hindi naman lahat laging ganun ang case-to-case basis sa mga kapatid. Hindi naman ganun. Pero merong ganun. Kaya yung mga pastor umiiyak pag may umaalis sa church, ang totoo nun, either dalawa lang yan malaking pakinabang niya sa miyembro na yun. Pero yung sasabihin mong mahal, bihira yung pastor ng gano'n, yung mahal niyang miyembro. Lalo na sa perverted gospel. Naku po. Bihira ang nagmamahal ho dyan, karamihan po dyan. Pakitang tao lang. Karamihan po dyan na ayon sa experience ko ayon lang to sa experience ko. Kailan ako napunta sa perverted gospel? Matanda na ho ako, 1989, 13 years old. Kailan lang ako umalis sa perverted? September 2021. Ibig sabihin, almost 40 years o 35 years ako nasa perverted ayon sa experiences ko.
Karamihan po talaga ho dyan, minsan sa simbahan, nagpaplastikan lang talaga, walang totoo. Dahil lamang sa by works. Bihira dyan yung totoo. Meron totoo siguro, meron, pero karamihan hindi. Karamihan po talaga ho dyan. Kasi nga, by works ang kanilang salvation. Ba? Okay, so balik na ako dito sa aking pinag-uusapan natin. O isa pang verse ng pagiging banal. Paano ba maging banal? Sabi sa Romans chapter 4 verse 5, ito. Romans chapter 4 verse 5. Alam ko nakaka-relate kayo mga kapatid kasi totoo. Kung may nakaka-relate dito kasi totoo talaga, totoo naman eh. Oo, 'di ba? Itong channel na to ay puro katotohanan po ang sinasabi. Ang layunin ko po sa channel na to ay puro totoo. Real talk po tayo, real talk. Hindi po ako ayoko po ng turo na sugar-coated na turo. Gusto ko direct to the point tayo. Diba? Direct to the point tayo mga kapatid, real talk. Panahon na ho mag-real talk, malapit na ho mag-rapture, wag na ho tayo magplastikan. Maraming mga simbahan, ang church, kung magsalita yung pastol, scripted minsan eh. Wala sa katotohanan yung mga pinagsasabi. Panahon na ho para maging real talk na ho ang simbahan. At yun po yung tinuturo ko dito, dapat ang pastor, direct to the point magsalita na, wag nang paligoy-ligoy. Okay. Romans 4:5, ngunit ang nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay tinuring na matuwid dahil ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Ulitin natin, no? Sabi dito, ngunit ang hindi na nananalig, sabihin nyo mga hindi nagtitiwala sa sariling gawa daw, ha? Yung hindi nagtitiwala sa sariling performance niya. Ngunit daw, yung hindi na nagtitiwala sa sarili niyang performance, kundi sumasampalataya sa Diyos. Na daw tong Diyos na to, na nagpapawalang sala sa mga kamakasalanan, ay itinuring na matuwid. Dahil ng Diyos, dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring ka palang matuwid dahil sa iyong pananampalataya. So, ibig sabihin ng pagiging banal pala sa New Testament, ay hindi yung pagme-maintain mo na wag magkasala. Oh. Kaya sa madaling salita, kahit magdiwang kayo ng Christmas, kahit kayo ay mapainom, matuwid pa rin kayo sa mata ng Diyos. Eto masakit to inuulit ko. Magdiwang kayo ng Christmas tuwing December 25, kahit mapainom pa kayo, matuwid pa rin kayo sa mata ng Diyos. Ano ebidensya mo? Ayan po yung verse na yan, oh. Ayan po yung Bible, mga guys. Oh, ito, oh. Hindi naman ako may sabi nito, eh. Kung ako may sabi nito, husgahan nyo ako. Hindi naman ako may sabi nito, eh. Naging matuwid ka sa Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Kaya malaya na ho tayo. Oh. O sasabihin na naman manampalataya tapos abuso sa kasalanan. Alam niyo na mga karamihan sa mga Christians ngayon, yung mga anti-full grace, karamihan diyan, lagi nilang inaalala nung umabuso sa kasalanan. Imbis na makita nila yung good news na amazing yung ginawa ni Christ na pinatawad ng kasalanan mo, even your future sins, imbis na hangaan nila yun, doon sila tumitingin na, abuso mga Kristiyano. Lalo tayong mga Pilipino, ang tataba ng mga utak natin. Negative thinker talaga tayo mga Pilipino, sa totoo lang. Imbis na makita mo yung good news na amazing yung ginawa ni Kristo na pinatawad ng kasalanan mo, wala ka ng kasalanan, matuwid ka na, imbis na humanga ka doon, ma-amaze ka ron, ang titingnan mo yung weakness ng ginawa ni Christ. Tinuturing mong weakness yung ginawa ni Christ. Para mo na rin kulang na lang sabihin mo na ang Diyos, konsentidor. Matuwid ka na nga manampalataya ka lang. Ang pananampalataya po kay Kristo ay hindi lang po tayo niligtas, tayo matuwid. Banal. Kaya nga sa Revelation yung mga Kristiyanong nakadamit ng puti, sumisimbolo ng kanilang katuwiran. Kaya sila naging matuwid sa Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga 'di ba mayroong part sa Revelation na sinasabi na
naging matuwid sila dahil pinalinis ng dugo ng kordero ang kanilang damit. Ganun po yung nangyari sa atin. Yung damit nating pagiging matuwid, isinuot lang sa atin. Hindi tayo naglaban yan. Hindi tayo naglinis niyan. Si Kristo naglinis niyan. Si Kristo mismo ang nagsuot nito sa atin. Sabi rito, no? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin. Ano daw dahil sa atin? Siya itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ganun palang nangyari noon. Kaya pala tayo naging banal sa mata ng Diyos nung si Kristo pala ay pinako sa krus. Nung oras na yon, nagpalit. Ikaw na makasalanan, si Kristong banal, nung pinako sa krus, siya na yung naging makasalanan daw. Siya daw ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya tayo maging matuwid o banal sa Diyos. Grabe yung ginawa ng Diyos sa atin. Di ba sila na-amaze dito? Ibis na papurihan nila si Kristo, iisipin nila aabuso sa kasalanan. Di ba sila na-amaze dyan? Amazing grace nga eh. Amazing yung awa ng Diyos. Amazing kahanga-hanga, kaya amazing grace. Biro mo, no, yung Diyos na nagsakatawan tao, nung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya yung naging makasalanan na, at ikaw naging matuwid. Nagpalit. Ang tawag po dito ng mga theologians ay divine exchange. Wala naman sa Bible yung word na divine exchange, pero ito ang tamang description ho dito. Divine exchange po yan, nagpalit. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo nung nakapako sa krus na dapat tayo, siya yung naging makasalanan, tayo naging matuwid. Kaya nga yun nangyari nung panahon na si Christ ay nakapako sa krus. Di ba sinabi niya, isa sa 7 last word, di ba? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman ni Kristo yung pagtalikod ng Ama. Dahil nakita ng Diyos, yung kasalanan ng buong mundo sa oras na yun, ay binabayaran na niya. Siya yung naging kasalanan. Tinuring siyang makasalanan. Kaya yung Diyos Ama, tumalikod sa kanya. Naramdaman ni Kristo yun. Kaya nga niya nasabi na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman ni Kristo yun. Kasi nung oras na yun, at that moment, si Kristo na yung kasalanan ng oras na yun. Siya na yung nagbabayad. Binabayaran tayo ng oras na yun sa loob ng mga ilang minuto. 3 oras ba nangyari yun na nakapako siya? 3 hours siya tapos siya nakapako. Ewan ko ha. Kasi 3:00 ng hapon, namatay si Christ. Sabi daw nila, ewan ko totoo yun. Sa loob ng mga ilang oras na yun, at that moment, binabayaran niya. Even yung mga future na tayo, binabayaran niya ng oras na yun. Kaya pag nanampalataya kay Kristo, effective sa iyo na ikay pinatawad, ikay banal na sa mata ng Diyos. Ito pa yung tinuturo ng Bible. Sa mata ng Diyos, banal tayo dahil kay Kristo. Pero sa mata ng mga iba nagtuturo, yung mga pastor, ministro, at yung mga nagtuturo ng Bible na self-righteous, hindi pa raw tayo banal, kaya dapat humingi tayo ng tawad sa Diyos araw-araw. Yan may mga turo nila eh. Kaya mga kapatid, hindi angkop na humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw tuwing nagkakasala ka kung ikaw'y Kristiyano na. Kasi pinatawad ka na. Pag nagkakasala ka, sa tingin mo mali yung ginawa mo, ang una mong isipin dyan, kundi sarili mo, kapwa mo. Pag nagkakamali ka at nagkakasala ka, ang dapat mong bantayan dito, ano yung consequence ng ginawa mo. Pero sa mata ng Diyos, wala na, di nagalit ang Diyos sa'yo. Pinatawad ka na eh. Kaya nga ako minsan pag nagkakamali ako, ang tinitingnan ko kagad dito, ano kayo magiging consequence ng ginawa ko. Diba? Bantayan nyo yung consequence ng ginagawa nyo. Either sa kapwa yan, ang maapektuhan o sarili mo. Pero ang Diyos hindi ho apektado sa kasalanan mo. Kasi ang issue, kasi ang topic natin dito, mga kapatid, sa Diyos. Isa pang verse. Hebreo chapter 10, verse 10, sulat nyo na lang. Ito yung mga verses nagpapatunay na banal tayo sa magitan ng faith, hindi by works. Hebrew chapter 10, sino kausap dito? Diyos, sino sumulat? Hindi ko alam kung either si Apostol Pablo o si Apollos. Hindi natin alam. Ayoko maging dogmatic. Ibang mga pastor nagsasabi si Pablo yan. Ayoko i-compromise ang katotohanan. Hindi tayo sigurado.
Ang sabi rito no, sa Hebrew chapter 10 verse 10, sabi rito no, at sa pamamagitan ng kalooban niya tayo'y ginawang banal. Ayan o. Kalooban daw niya tayo ginawang banal. Pag ginawa kang banal, hindi ikaw gumawa. May gumawa sa'yo. Kaya nga ginawa eh. Diba? Sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, minsan, ay ano, hanggang kailan ka daw banal? Magpakailanman. Ang lilinaw ho ng Bible, oh. Di nila nabasa to. Nasa pamamagitan daw ng kalooban niya. Ang Diyos ang nagdesisyon na ikay gawing banal. Pero ang tinuturo ng mga Pentecostal, meron silang tinuturo na sanctification. Na pagkatapos mong tumanggap kay Kristo, kailangan mo nang ikay bagong nilalang na, kaya tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan, iwasan mo nang uminom, talikuran mo na ang iyong mga kasalanan, huwag ka na magsisinungaling. Kulang na lang sabihin nila, huwag ka nang magkasala. Kulang na lang yun sabihin nila eh. Hindi ikaw ang gagawa para ikaw'y maging banal. Ang sabi rito, no, tayo'y ginawang banal. Ang Diyos ang gumawa sa atin na para tayo maging banal. Sino ang bida? Ang Diyos. Wala kang ipagmamalaki sa kabanalan mo dahil ang Diyos, sa mata ng Diyos, ikaw'y banal. Oh. Paano daw nangyari yun? Connected sa finished work of Christ, oh, sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo. Kailan daw? Minsan, once. Magpakailanman. So, hindi lang pala once save, always save. Once holy, you are holy. Once holy, always holy. Ang tinuturo dito. Oh. Minsan ka na naging banal, lagi kang banal. Eh, dyan magpakailanman. Sa pang-verse, magsawa kayo mga perverted regarding sa katotohanan ng kabanalan ay hindi sa mga gawa at performance nyo. O ito pa. Hebreo 10:14, talon tayo ng 14. Sabi rito, no? Okay, sabi rito, no? Sa makatwid, sa pamamagitan ng isang lamang paghahandog ay kanyang pinaging banal magpakailanman. Ang lilinis niya. 2 verse pa nagsasabi na forever kang banal, oh. So dati pinag-uusapan natin, once save, always save. Ito, oh. Once holy, always holy. O, ulitin ko ha. Sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinaging banal magpakailanman ang mga lililinis niya. English, basahin natin. For by one offering, He had perfected. Perfecto, iba yung English, oh. Grabe ang English, perfecto ka. For by one offering, He had perfected forever. Perfecto ka magpakailanman. Ang tindi ng English, oh. King James na to, ha. Ito yung pinakamalapit sa Greek. Them that are sanctified. Ang sanctification pala, ay hindi pala ikaw gagawa nun. O, isa pa. First Corinthians, last verse. 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Tagalog para maintindihan natin. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos o sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Ano pa yung ginawa ni Kristo? Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. O ano ba? Bugbog. Knockout. Anyan, no? Ang linaw-linaw, oh. 2 beses inulit. Tayo itinuring na matuwid, ginawang banal. Redundant tong sinabi ni Pablo, 2 beses inulit. Tayo itinuring na matuwid, tinuring na matuwid, tapos ginawa pang banal, inulit lang niya. Double, oh. At iniligtas ng Diyos. Oh. Ngayon sabihin nyo sa akin, ang kabanalan ay by works. Sabihin nila sa akin, sabihin nyo sa akin,
sa New Testament na ang kabanalan ay by works. Oh. Oh. Ngayon nyo sabihin sa akin na masama magdiwang ng Christmas tuwing December 25 kahit ito'y pagano. Mawawala ba ang iyong kabanalan? Yun na nga, forever ka nang banal. Bakit mawawala ang kabanalan mo kung magdiwang ka ng Pasko? Oh. Guys, kaya ako tinuturo yung tungkol sa Pasko. Gusto ko kasing enjoy niyo yung buhay. Oh. Huwag kayong patakot sa religion. Ang religion eh, walang ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa vlog, ang religion ang pinaka-killjoy na samahan dito sa mundo. Oh. Ngayon, kung papadisib kayo sa mga yan, wala na, nawala na kayo ng kaligayahan. Bahala kayo, kaya mami, masaya kami. Kami, nag-i-Star City, nagpupunta kami ng Enchanted Kingdom, kumakain kami sa Vikings habang Pasko. Kayo, ayaw nyo magpasko, bahala kayo. Ang saya-saya namin kayo. Wala. Ayoko magpasko, baka magkaasala ako. Ayoko magpasko kasi pag ano yan, ayoko magkasala sa Diyos. Pero nagsisinungaling ka sa asawa mo. Hindi mo binibigay yung eksaktong gross pay mo, sweldo mo, nagsinungaling ka. Pero ayaw mo magpasko. Ano ang pagkakaiba nung nagsisinungaling ka sa ayaw mo magdiwang ng Pasko? Ay, nako mga Pilipino. Sarap-sarap kumain sa labas. Lalo na ngayon. Bala ko nga mamaya, madaling araw, parang bisita iglesia ba? Wala lang, magpuputo bongbong lang ako. Kahit hindi ako Katoliko, makikikain ako ng puto bongbong to madaling araw. Labas ka. Oh, sarap ng Viking Samoa. O, di ba? O, di mag-picture. E di husgahan nila ako. Edwin, Katoliko ka uli. Bahala kayo. Basta ako, nag-i-enjoy. Magmumotor lang kami ng asawa ko. Mga kapatid, ang saya ho ng buhay, mga kapatid. Ang saya ho ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Gamitin natin. Enjoy our life. At sa tinapos na gawa ni Kristo lamang natin ito matatagpuan. Buti na lang ginawa ni Kristo yon. Kung hindi ginawa ni Kristo yung mamatay siya sa krus, malamang ang kabanalan natin, kailangan nating sumunod sa Diyos by works, di ba? At pahirapan ng kaligtasan. Mabuti na lang talaga ginawa ni Jesus yun. Di ba? Kaya dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Palakpakan nga natin ng Panginoon sa gabing ito bago tayo mag-question and answer. Di ba? Ang galing-galing ng Diyos natin eh. Sa Dad's World Buffet, masarap doon. Wow! Oh, di ba? Ang galing-galing ng Diyos natin. Grabe yung ginawa niya, no? Nakakaiyak yung ginawa niya, sobra. Masaya pa sa Disneyland ang feelings kapag naintindihan nyo ang gospel ni Kristo. So, sige po, mag-question and answer na po tayo. Type nyo po ang amen. At let's see kung sino yung ating kakausapin. So, yung sarap ng buhay, mga kapatid, so totoo lang. Ang sarap ng buhay na kay Kristo. Malaya ka. Tahimik ang buhay, sarap matulog. Hindi ka nag-aalala, baka magkasakit ka. Hindi ka nag-aalala sa kalusugan mo. Hindi ka nag-aalala sa iyong pera. Hindi ka nag-aalala sa iyong relasyon sa kapatid. Oh. Diba? Sarap ng buhay na nasa Panginoon. Kapag nasa religion ka, by works, ang dami mong inaalala eh. Oh, nag-aalala ka, naku, nagkasala na ako sa Diyos. Nahiwalay na naman ako sa Diyos. Hihingi ka na naman ng tawad hanggang sa ang bigat-bigat na nararamdaman mo. Dinadagukan mo yung sarili mo dahil nagkasala ka. Naakala mo ang Diyos laging galit sa'yo sa nagkakasala ka, kaya tuloy wala kang katahimikan ng pag-iisip. Pero nung na-realize mo, ay pinatawad na pala ako ni Kristo. Nung pinatawad ka na, nagkaroon ka na ng kapayapaan ng pag-iisip. Naintindihan mo biblically na totoo pala na pinatawad na tayo ng Diyos. Okay. So maraming salamat po. Simula na po tayo. Ang una pong ating entertain ng tanong, okay, kay Chona muna tayo. Chona Sapungan. Miss Chona, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. Magandang gabi ho. Magandang gabi po.
Ang tanong ko po ay, kasi ako po ay Katoliko. Mhm. Di ba po yung mga panalangin namin, Ama namin, sumasampalataya, Aba, Ginoon Maria, ang Mhm. hihilig po namin yung dasalin. Mhm. Confused po ako dun na, paano kung dinadasal nga po namin yun, pero hindi namin naiintindihan yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ano po yun? Paano po yun? Ligtas Ah, po ba yun? Maliligtas po ba yun? Opo. Yung wala naman ho sa panalangin ng kaligtasan eh. Ang kaligtasan po nasa pananampalataya. Okay. Kapag nanampalataya kayo kay Kristo, the moment na naintindihan niyo yung gospel, ano ba yung gospel? Ang gospel po ay si Kristo binayaran ng kasalanan natin, pinatawad tayo, ginawang banal, pinaboran ka. Yung 5 na yun, kapag naintindihan natin yon, Mm. na ito yung ating pinanampalatayanan, on that moment, the Holy Spirit will be in you. Tatatakan ka na ng Diyos, tatatakan ka na ng banal na Espiritu, hahawakan ka na ni Kristo, hahawakan ka na rin ng Ama. Triple eternal redemption yung mangyayari sa iyo. Ligtas ka na at that moment. Then afterwards, halimbawa, afterwards, unti-unti to follow lang po yung good works. Binayaran na ni Kristo yun, so to follow unti-unti. Yun po yung nangyari ho sa inyo. Ngayon, ang tanong, anong tanong nyo ho dun sa sa panalangin? Na ito ba'y makaka-apekto sa iyong kaligtasan? Hindi na po. Ligtas ka na eh. Ito yung kung naintindihan talaga natin ang gospel. Ang gospel, madali lang namang intindihin. Simple lang. Manampalataya ka lang at magtiwala ka lang sa awa ni Kristo sa iyo. Ang Diyos ang naawa lang sa atin. Pag naintindihan natin yung gospel na yon, at that moment, ligtas ka na. So, bali po, Pastor, kung dasal ka lang po ng dasal ng mga dasal na yon, pero hindi mo po naiintindihan yung tunay na gospel. Oo, hindi ka pa rin ligtas kasi Hindi ka pa rin ligtas. Kasi Okay. nga hindi naman kasi ang issue dun yung prayer mo eh. Ang issue dun yung pananampalataya. Pananampalataya ng tao. Oo. Pananampalataya kay Kristo. Yun po yung remember po, hindi yung mga gawa natin na magdadala sa atin sa impyerno, kundi yung pananampalataya po natin. Mahalaga po yung faith mo kay Christ. Kahit Katoliko ka, yung mga kapatid kong Katoliko, biological, hindi namin madala noon nasa perverted kami. Ngayon, nadala na. Dahil kasi, sinabi ko sa kanila na kahit Katoliko kayo, manampalataya kayo kay Kristo, maliligtas kayo. Ngayon, ngayon, yung pananatili nila sa pagiging Katoliko nila, hindi ko na pinakailaman yun. Ang Diyos lang magbabago nun. Unti-unti yun, magbabago rin ang pananaw nila na, hindi pala maganda hindi ko na pala kailangan magrosaryo, hindi ko na pala kailangan magrebulto, hindi ko na pala kailangan ng ganito. Unti-unti yung pagbabago. Pero ligtas ka na at that moment. Naku, Pastor, maraming salamat po talaga kasi ang pamilya ko po kasi matatawa ka po sa pamilya ko, iba-iba po kaming reliyon. Katoliko, tapos yung napangasawa ng kuya ko, Adventist. So, Adventist na rin po yung kuya ko. Yung mga pamangkin ko, Adventist na. Mm-hmm. Tapos, ang nanay ko, saka kuya kong panganay, Espiritista naman po. Kung naririnig mo po yung sektang Espiritista. Kaya tapos yung ate ko naman pong nasa Israel, naman po yun. Palagay ko na parang minsan ang mga pinapanood niya po, mga rin po, mga yung mga Pentecostal, ganyan. Pero hindi ko lang alam kung perverted yun o ano. Kaya, ako na lang yung natitirang Katoliko na hindi ko alam kung nung natagpuan ko yung channel niyo po, sabi ko salamat po sa Diyos kasi talagang hindi ko po talaga kasi maintindihan yung kay San Pablong gospel. Basa lang po ako ng basa. Pero talagang hindi ko naiintindihan. Pero sabi ko, ang ganda ng mga sinasabi ni San Pablo sa gospel niya. Pero hindi ko talaga maintindihan hanggang dumating na ako sa point na hiniling ko na sa Diyos. Tapos siguro yung hiniling ko yun, mga ilang araw lang po, natagpuan ko po yung channel nyo. Yun po yung totoo talaga. Nagulat talaga ako na may ganun palang turo.
turo nyo. Ay, pwede Mm. ganun lang pala kadali yun. Kasi akala ko ako talaga yung gagawa. Kailangan ko, ako ay mabuti, magaling ako makisama. Akala ko talaga puro ganun. Mm, Ay, hindi pala ganun. Kailangan pala ililigtas ka muna ni Kristo. Mananampalataya ka muna sa Kanya. Kaya Amen. talagang grabe. Grabe, tuwang-tuwa po ako nung talagang natagpuan ko po yung channel niyo. Nung una ko pong ano dito, nagtanong na rin po ako dito tungkol dun sa, pangalawa ko na po ngayon pastor Kasi lang hindi ko lang talaga na-express yung sarili ko kasi first time ko po sa mga ganito. Pangalawa na ano, pala 'to, 'di ko first time ko di sa ko mga ganitong sumali. Kaya opo. nung una ko, hindi ko kagad nakwento sa inyo kung Katoliko ba ako, ano. Ngayon ko lang talaga na ano. Salamat po, Pastor. Kasi Oo. sabi ko na pong natutunan sa inyo, grabe ganun lang pala yun. Hindi pala ang Diyos nagpapahirap sa ating mga tao. Ano po? Glory to God po kasi po, bago ako sumalang dito ng pagtuturo, lagi kong sinasabi sa Panginoon, "Panginoon, ayoko po magsalita ng tungkol sa akin, kayo na hong bahala." Actually ako, wala akong preparation tuwing linggo ng preaching. Let the Holy Spirit will speak. Sabi ko, Panginoon, balaan ng Espiritu mo. Bigay mo lang sa akin yung mga verse, Lord, outline. Ito yung mga outline, ito lang. Ibang mga nagtuturo, di ba, todo, isang linggo ang preparation nila bago mag-preach. Ako, wala ko talaga akong preparation, mga kapatid. Alam mo, Basta ako, Pastor, sinasabi ko lang, Panginoon, samahan niyo po ako. Kaya yung kung ano man yung naririnig niyo sa akin, hindi po galing sa akin po yun. Yun po ay idea ng banal na Espiritu. Kaya sa Diyos po talaga ang papuri. Dahil kasi ako po ay empty ako. Wala rin ako yung pagmamalaki. Wala. Wala. Dahil lamang po sa awa ng Diyos kaya tayo nakakapagsalita ng ganito. tama po, Pastor. Pero alam mo, Pastor, iba ka sa mga pastor na talaga ang napakamaraming pastor na magagaling po talaga magpaliwanag. Pero iba kasi, Mm. kahit Salamat. kahit anong galing nila, pero parang pagtapos mo silang mapanood, imbis na may hope ka, wala kang hope, parang nalulungkot ka. Ang dami ko napapanood sa YouTube na pag pinakikinggan mo sila, pagtapos mong manood, imbis na may saya ka nararamdaman sa puso, wala. Hindi naman po sa pagkukumpara ko po sa inyo Kayo lang po ay simple, medyo maano po yung bibig nyo, pero katotohanan tayo Kaya naiintindihan ko yung mga yung mga pagbigkas ng yung salita. Okay lang yan, Pastor. Wala yan. Kasi si Kristo naman po ang naitataas Kaya sa katingnan mo po, ang dami pong nanonood sa channel niyo po. Kaya, Glory to God. glory to God. Glory to God talaga. Magaling talaga yung Diyos natin na pinanampalatayaan. Saka talagang, yun yung nagustuhan ko sa Panginoon talaga. Pinakinggan niya yung dasal ko, ura-urada yun Hindi umabot pa ng year bago niya ako sagutin. Siguro ilang araw lang po, Pastor. Yung sabi ko, sino kaya magpapaliwanag sa akin dito ng mga gospel ni San Pablo? 30 ng gospel niya. Sino kaya magpapaliwanag? Yung mga pamangking ko po, Pastor, Adventist yun. Mga bata pa lang sila, talagang nag-aaral na sila ng Bible. Pero malalaki na po sila ngayon. Kung tutuusin, pwede naman akong magpa-teaching sa kanila. Pero parang wala naman akong fit sa Adventist kasi puro low nga sila, di ba? Alam niyo naman po ang SDA. Puro low, ang daming sa kanila. Kanino kaya ako Ayun nga, napapakinggan ko yung mga gospel mo, mga video mo, halos lahat napanood ko na, wala akong hindi pinanood. Talagang salamat. Salamat sa Panginoong Diyos. Oo, pasalamatan natin ng Diyos kasi ako rin pangarap ko rin ng ganito na sana may pastor na magtuturo ng ganito para maliwanagan Ganyan din talaga yung pangarap ko. Pangarap ko. Hindi ko lang akalain pala na ako pala at uutusan ng Diyos doon. Palalangan ako ng panalangan, Lord, naman Salamat sa magkaroon ng pastor. Naman magkaroon ng pastor na ganito, ayoko ng ganito. Yung pala, ako kasi, nangyari kasi sa akin, ako po ay ulirang nagko-call center lang dati. Pastor, lang yung call center. Ulirang lang po ako, nagtatrabaho. Minsan on and off ang trabaho ko, pawala-wala. Kaya pala pawala-wala, ang nais pala ng Diyos sa akin, mag-YouTube ako. Doon nagsimula ang lahat.
Na doon ko na-realize na dito pala ako tinatawag ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sige, basta ibibida kita sa tao, bahala ka na sa akin. Ay, totoo nga po, Diyos nga ang bumahala sa akin. Yung buhay po namin mag-asawa, binago ho ng Diyos ho talaga. Baliktad, inayos ng Diyos. Hindi ko naman sinasabing mayaman po ako. The point is, nagkaroon ako ng katahimikan ng buhay. Tahimik na po yung buhay namin. Na kumpara dati, ang gulo-gulo. Kaya sabi ko, nasa tama akong desisyon ngayon. Thank you, Lord. Dahil kasi nga, eto, masaya to. Ako, wala akong boss. Wala akong, ito lang, gawa lang ng content, Bible study. At alam niyo naman kami mga nagba-vlogs, kumikita kami sa mga views sa channel namin. Okay naman. Kaya salamat talaga ako. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kaya pang may naririnig po akong kagaya nyo na nagpapasalamat sa Diyos, hindi ko maiwasang magkwento ng pasasalamat din sa Diyos kasi nga, ang Diyos po ay naging bambuti sa ating lahat kasi naintindihan na natin siya. Dati hindi natin siya naiintindihan eh. Opo. Hindi natin siya maintindihan. Ngayon, naintindihan na natin. Hindi ko rin maintindihan dati yung sinusulat ni Apostol Pablo. Ngayon ko lang naintindihan po yun. Grabe talaga yung pastor yung kay San Pablo na gospel, lagi kong iniiwasan yun. Pumupunta ako sa mga gospel ni Mateo, ni Juan. Kasi ang gaganda ng kwento ni Jesus doon. Pero talagang sabi ko, paano ko ito maiintindihan? Pero ba't lagi ko siyang nabubuksan kay San Pablo? Sige na nga, nakakaawa naman si San Pablo. Basahin ko na nga to. Yung pala, ako pala ang nakakaawa. Kasi hindi ko alam yung gospel niya. Baliktad. Opo, tayo po yung kausap ni Pablo, tayo ho yun. Sa atin po yan. Kung ano yung gospel na iniiwasan ko, yung pala yung pinaka-importante. Kasi po ang mensahe po ng gospel ni Pablo ay ang Diyos na awa lang sa atin. Naligtas tayo na awa. Puro awa lang yung nangyayari sa atin. Regalo talaga, ang tindi nga na kay Pablo. Ako, na-amaze din ako sa gospel ni Pablo. Talaga din si San Pablo, yung mga kwento niya, grabe. Basta patuloy lang po kayong ma-addict sa salita ng Diyos. Aral-aral. Enjoy nyo po yung buhay. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Malaking bagay sa Diyos yung pasalamat na lang. Kasi ina-appreciate, ina-acknowledge ng Diyos yung pasasalamat natin. Kasi nga, we are only recipient, beneficiary lang ho tayo. Kaya salamat talaga sa Diyos. Salamat din sa mga kagaya niyo po. Salamat din po, Pastor. Glory to God po. Okay po. Maraming salamat po, Miss Chona. Meron pa ho ba kayong tanong? Pastor, ko lang po, total na nyo naman po kanina yung sa sigarilyo, saka sa alak. Yung pagtaya po ng loto. Pagtaya ho ng loto. Kasi sabi po bawal. Sa Katoliko, madalas talagang ginagawa yan. Yung mga born again, yun nga daw po ang sabi nila. Kung parang wala ka daw pong tiwala sa Diyos kung tumataya ka ng loto. Ano nyo po doon? Pwede naman ikaw tumaya sa loto, isang beses lang siguro. Sabihin mo na, ako ganito kung ako sa inyo ganito. Walang masamang tumaya sa loto, isang beses. Kasi alam niyo kung bakit ko sinabing isang beses, chance. Baka naman pwede, Lord, baka naman pwedeng ipanalo mo ako sa loto. Kasi nga, ganito gagawin ko. Try nyo lang, di ba? Try nyo lang. Malay nyo naman, di ba? Loobin ng Diyos. Pero pag natalo ka, huwag mo nang ulitin. Kasi nga, pag inulit mo pa, lumalabas nun na wala ka ng tiwala sa Diyos nun. Remember, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Yan binigyan ko na kayo ng hint. Pwede kayong tumaya sa loto. Siguro isang beses lang. Try nyo lang, di ba? Ayan lang po yung mga confused ko. Saka po, Pastor, okay po, salamat po. Saka, Pastor nga pala, yung tungkol po sa pag daw po namatay, hindi daw po maganda na kinikremate ang tao. Ang patay, ang isang patay. Isa po yun sa mga tanong ko. Bakit daw po? Ano po yung dahilan nila? Bakit masama daw? Tungkol yun sa Iglesia ni Cristo dapat daw, o sa iba rin, sa ibang sekta rin, na hindi daw dapat kinikremate. Ano po ba yun? Big deal pa ba yun sa Panginoon? Kasi po, meron ako nakausap na ganyan, na hindi dapat daw kinikremate kasi daw pag nag-rapture, baka daw hindi mabuo. Yun po, yung ibang sekta, ganun po. Wala naman imposible sa Diyos kahit madurog. Wala naman imposible sa Diyos kahit madurog ka
bubuuin ng Diyos yan. Sabi sa Bible, no, sa isang kisap mata, sa isang pagtunog ng trumpeta, papalitan ng Diyos ang katawan natin. It doesn't matter na ikaw ay namatay sa dagat, nalunod, kinain ka ng pating, o ikay nakanamid, o ikay nilibing. Bakit wala bang imposible sa Diyos na buuin ka Tama. ng glorified body sa panahon ng rapture? Ginagawa nilang tao ang Diyos. Akala nila ang Diyos mahihirapan. Naku, sa ko ba nakita yung kamay nito? Nawawala yung kamay nito, paano ko bubuuin? Ay, ayun, nasa kabila pala, nasa Paris pala yung kamay nito. Hindi naman ganun ng Diyos eh. Ang Diyos ho natin, kahit alabo ka na, kahit katutuusin nga po, nagsimula tayo sa alikabok, Nagsimula tayo sa alabok. Nabuo niya tayo. Yung pa kaya yung nakremate ka, nasa jar ka lang, nakalagay ka doon sa bote. Ang buti nga nasa bote ka eh. O, diba? So, wala akong imposible sa Diyos, kahit ba i-cremate ka, bubuo ka pa rin pag binuhay ka maguli. Ayun po, Pastor, salamat po. At least okay na po yung mga ko. Yung mga ko. Okay, salamat po. Salamat po, Pastor. Diba? Okay, maraming salamat po, Miss Chona Sapungan. 9:36 p.m. Isa pa akong tanong. Teka lang Saan yung mga nag-amen? Si Ireneo Layug, pwede po kayo magtanong. Ireneo? Hello, Pastor. Good evening. Ay, good evening po. Salamat. Maiba naman, Pastor. Tanong ko lang kung meron bang hayop sa langit, sa paraiso, ganon. Mga alagang namatay, mga ganon. Ako nga, tutuusin guys, may mga alaga rin ako dito. Lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na, Lord, pwede ho bang pag nag-rapture, makasama ho namin sila. Walang mag-aalaga dito sa kanila kapag naiwan sila eh. Pinapanalangin ko sa Diyos yan. At wala naman imposible ho doon. Remember po, ang kalangitan po is the happiest place in the universe. So boring naman siguro kung walang hayop doon. Kasi tinan nyo to mga kapatid wala sa Bible. Wala sa Bible na merong hayop sa langit. Wala sa Bible. Sige, wala sa Bible. Pero ang sinasabi ng Bible, wala pang nakakita ni nakarinig kung gaano kaganda ang langit o ang kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, use your common sense na lang na syempre sa langit, pag masaya yung may mga hayop din siguro doon para ang Diyos nga dito sa lupa kahit na ito ay corrupted na lugar naglagay ng Diyos ng hayop dito, inilapit sa tao para bigyan ng pangalan, alagaan. So ganun din sa langit, meron din yan. At pwede naman siguro nating hilingin siguro na Panginoon, pwede niyo ho bang buhayin din po yung aming namatay na pusa na napamahalo sa amin na nasa lupa pa kami. Pwede mo naman hingin sa Diyos yun. Wala po. Ang basihan ko dito, isa lang, walang imposible sa Diyos. Di paano mo nasabing may hayop sa langit? Ito lang masasabi ko, walang imposible sa Diyos. Yun ang sagot ko doon. At nakalagay sa Bible na there's no impossible with God. Kaya yung tanong mo kapatid na kung may hayop, pag may nag-request siguro sa Diyos na, Panginoon, pwede niyo bang buhayin yung aming ang aming namatay na aso nung araw na nasa lupa pa kami. Makasama namin dito. Hindi ko po sinasabi na nasa Bible na merong hayop sa langit. Pero ang nasa Bible po, walang imposible sa Diyos. Yun po yun. Kapatid, nasagot ko po ba? Opo, thank you po, Pastor. Yun. Wala pong imposible sa Diyos. Kung ano may hingin natin, bibigay niya yon. Kung gusto mo na yung namatay mong alaga, yung alaga mo, yung mga kasama, bibigay naman malamang ng Diyos yun. Hindi naman madamot ang Diyos. Hindi ko killjoy ang Diyos. Okay, so 9:40 p.m. Next question po. Si Raya Villamartin. Raya Villamartin, pwede na po kayo magtanong. Hello, good evening po, Pastor. Good evening po. Good evening. Pastor, tanong ko lang po. Sa panahon po ba natin ngayon na ano pa po ba yung kagaya ni Apostol John na
pinapakitaan ng Lord ng ng heaven or throne niya. Ganon. Kasi meron po kami sa leader ng church namin. Nagkikwento kasi siya sa amin. Sabi niya, ano daw po, habang nagpipray siya sa isang room, sabi niya, pinakita daw sa kanya ng Lord yung heaven tsaka yung throne ng Diyos. Tapos yung kapatid din niya po, na leader din sa namin church, sabi naman po niya, na naginip daw po siya na na nakita daw niya si Jesus na dumaan sa bintana, kausap siya. So tanong ko lang po doon, Pastor, kung nag-i-exist pa po ba yung mga ganon? Pwede naman po mangusap po ang Diyos sa mga ganong bagay sa pampersonal, yung mga panaginip natin. Pero tawag dito ay hindi natin pwedeng yung idagdag sa salita ng Diyos. Yun lang yun. Kasi sinabi ho dito ni Apostol Juan, doon muna tayo sa sinasabi ho ng Bible. Sabi dito, ang sino mo mag-alis ng anumang mga propesiya na naririto, ay aalisin naman ng Diyos ang karapatan ng bibigay ng buhay. Di ba? Tiyak na darating ako. Di ba? Sabi sabihin, sabi rin dito, akong si Juan ang nagbigay ng babala, sino mang makarinig ng mga propesiyang nasa aklat na ito, at sino mang magdagdag ng nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ang parusa, etc. So merong curse daw, sabi ni Juan, pag dinagdagan mo yung prophecy. So yun po, kung ano lang po yung prophecy sa Bible, kung ano po yung sinasabi sa Revelation, doon lang po tayo. Pero sa mga ganung bagay, pampersonal na lang po yun. Ibig sabihin, nangungusap ang Diyos sa kanila na ikaw ay ligtas na, ikay nakatakdang maligtas. Ganun po yun eh. Kasi po, kaya ho tayo nakakapanaginip ng ganyan, pinapakita ng Diyos na tayo ligtas na o nakatakda ka maligtas kung di ka paligtas ng oras na yon. So, yun po mga meaning po ng mga panaginip na yun. At pwede rin naman yung panaginip na yun ay bunga lamang po ng pwede rin imahinasyon lang po natin kaya tayo napanaginipan. So, marami pong dahilan. Pwede rin galing sa Diyos, pwede rin bunga lang ng ating kapaguran, bunga lang po ng ating pag-i-imagine. So, yun po ay case-to-case basis. Pero hindi ko pwedeng husgahan na yun po ay hindi galing sa Diyos. Hindi naman po ganon. Okay po, Pastor. Salamat. Pang-personal na pangungusap malamang ng Diyos sa tao ho yun. Kasi ako rin po nakapanaginip po ng ganyan eh. Na kami po mag-asawa ay papasok sa isang malaking garden na maraming taong nakapila. Parang senaryo namin parang Hong Kong Disneyland eh. Pero pagpasok namin doon, nakakita ako ng 3 bundok na napakalalaki. Kasi parang may yung volcano siya, ang laki 3. Pero yung bundok, korting puno, malaking puno, may mga sanga-sanga, may dahon, malalaking dahon. Na kasi laki ng syudad, kasi laki ng kakaiba yung nakita kong yun. Ay nangyari in the moment na nagpalit na ako ng covenant from perverted gospel to full grace. So mula na nagsinabi ko na mula ngayon, Panginoon, nananampalataya ako sa tinapos mo lang. So mula na napunta na ako sa full grace, at that moment, nung kinagabihan na yun, na naginip na ako, pinaramdam na ng Diyos sa akin na ako'y ligtas na. Yun ang mensahe ng Diyos sa akin. So yun po ay personal na mensahe ng Diyos sa akin. So okay, naniniwala na yun ay hindi bunga ng kapaguran, hindi po yung kapapanood ko po ng Netflix at Disneyland, hindi po yun bunga ng kakapanood ko ng mga animation, kundi yun po ay talagang pangungusap ng Diyos sa akin, nagko-confirm na ako pala ay ligtas na. So yun po ay personal ko pong pananiniwala po yun. So I respect din po sa mga nananaginip po ng ganyan. Talagang marami na nananaginip ng ganyan sa panahon ngayon. Marami ho nananaginip na nagra-rapture na kasi malapit na dumating ang Panginoon. Kaya yung mga panaginip na yan, nagsusulputan na yan, nagpapatunay na malapit na dumating ang Panginoon, nangungusap na ang Diyos sa atin. Pero it doesn't mean na isasama mo yan sa Bible. Pag sinama mo yan sa Bible, ay hindi po. Yun po yung problema. Kasi nagsarado na po ang Book of Revelation. Wala na po tayong dadagdag sa sinasabi po ng Bible. Okay po, Pastor. Kasi minsan lagi nilang nababanggit po yun eh. Irespeto natin yung kanilang pananaw. Kung nararamdaman nila pangungusap ng Diyos, baka nangungusap ang Diyos sa kanila.
So, Opo. tingnan natin. Oh, okay lang 'yun. Hindi ko pwedeng i-judge yung mga ganung tao. Opo, Pastor. Thank you po. God bless po. Okay, maraming salamat po. Okay, so 9:45 PM, patuloy pa rin tayong maghanap ng mga nagtatanong. At ang isa po ay si Mikel Castro. Sorry po sa aking pronunciation, di ko po alam. Mr. Castro, pwede na po kayong magtanong. Mr. Mikel? Good evening, Pastor. Good evening po. Opo. Asawa po to ni Michael Castro po. Michael. Ano po pangalan nila, ate? Ruby Magarza po, Pastor. Sige po. Miss Ruby, kayo na po. Magtanong na po kayo. May tanong lang po ako, Pastor, kasi po, ang sabi daw po, ang ating pong katawan po natin daw ay templo ng Diyos po, ng Holy Spirit. Ang tanong ko lang po, Pastor, bawal po ba mag-inom ng alak or magsigarilyo po? Basahin po muna natin yung verse na sinasabi ng Bible. Wait lamang po templo ng Diyos. Okay, basahin mo natin. Ayon po sa Corinthian o 1 Corinthian chapter 3 verse 16. Eto, sabi rito, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong niyan. Huwag dayain ni naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya ay matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya ay mangmang upang maging tunay at marunong. Okay, so basahin natin by context. Paano ba masira tong templo na to? Ito ba ay dahil sa pag-inom? Kasi nakagaya ng sinasabi nyo, no? Yung ba ay connected doon na kapag umiinom ka, nasisira ang templo ng Diyos? So, para maiwasan natin ang dampot-dampot ng verse, magbasa tayo by context. Ano ba yung sinasabi ni Pablo dito? Paano ba nasisira ang templo ng Diyos? Yun ang tanong dito eh. Kasi mahirap kasi na mag-conclude tayo na masisira ang templo ng Diyos ang katawan natin dahil sa ating pag-inom. Ang tanong, may binanggit bang pag-inom dito? Basahin natin by context. Sabi kasi rito, no, verse 1. Susimula tayo sa verse 1. Sabi sa context, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang tao nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol pa kay Kristo. Tignan nyo, mga taga-Korinto pala ay mga sanggol pa sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga baguhan. Mga baguhan pa lang yung mga taga-Korinto. Sino nagsasalita rito? Si Apostol Pablo. Sino ang kausap? Mga taga-Korinto. Ano ang mga karakteristik ng mga taga-Korinto? Sinabi ni Pablo dito, no, na kailangan daw silang kausapin bilang taong namumuhay paayon sa laman at sanggol pa sa pamumuhay kay Kristo. Ang tanong, ligtas sa ba mga taong to? Yes, ligtas na. Kasi nga sabi rito, sanggol pa sa pananampalataya. Ibig sabihin, mananampalataya sila kay Kristo. Kaya nga lang, sanggol pa. Baguhan. Bagito pa lang. Kaya syempre, hindi maiwasan na sila ay nabubuhay pa rin sa laman. Remember po, ang mga taong namumuhay sa laman na tumanggap sa Panginoon, hindi agad-agad magbabago yan. Hindi agad-agad. Kaya sabi ni Pablo dito, gatas ang binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas sa pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yun. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin inyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingatan at pag-aaway-away, palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So ano daw yung kasalanan o yung pagiging immaturity ng mga taga-Korinto? Yung nag-aaway-away sila. Ito yung sinasabi rito eh. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang gawa ng laman. So ano yung gawa ng laman dito? By context, hindi tayo magsasabi doon, hindi tayo dadampot ng verse sa Old Testament. Hindi tayo mag-interpret dito.
Di dapat explanation ng pastor dito. Ang kunin mo yung context. Ano ba yung context? Ano ba yung gawa ng laman ng sinasabi rito? Eto nandito, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So mga taga-Korinto pala ay nag-aaway-away. Yung pag-aaway-away ang pinag-uusapan dito, yun daw ay yung pagiging makalaman. So remember, atin ninyo, ang pagiging makalaman dito ay yung pag-aaway-away. Nasa verse 3 pa lang tayo. Verse 4, paano sila nag-aaway-away? Sabi dito, no, kapag sila sabi nila sana, ako kay Pablo, at ang ng iba naman ay ako kay Apollos, hindi ba't palatandaan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? O yung palang ayon sa laman dito, hindi yung mga bisyo-bisyo. Ang binabanggit ni Pablo dito yung pag-aaway-away. Ha? Verse 5, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kasangkapan upang akayin kayo. Sa pananampalataya kay Kristo, ginagawa lang naman bawat isa sa amin ang tungkulin binigay sa amin. Pinapaliwanag ni Pablo dito na sino ba kami? Kami tagapaglingkod lang. Ba't kayo nag-aaway-away? Ba't kayo nag-grupo-grupo? Ba't kayo may mga paksyon? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpapatubo, nagpapalago. Mga lingkod lang sila ni Kristo. Sabi ni Pablo sa mga Korinto. Ang di nagtatanim, nagdidiling ng mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapatubo, nagpapalago. Nagtatanim ang nagdidilig, pareho namang gagawa lamang. Pinaliwanag na sila dito, hanggang dito sa verse na ito, na sila manggagawa lamang. Diba? Hanggang verse 9, kami kapwa manggagawa lamang. Ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na kapagtayo. Iba naman nagpatuloy na pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Ano pundasyon to? Yung gospel. Pinapaninutunan ni Pablo para sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring nilagay, maliban na ilagay na. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Yung pundasyon pala rito is all about Jesus. It's all about Him. May magtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak, mahalagang bato. Meron din namang gumagamit ng kahoy, damot, dayami. So ito na, nababanggit na si Christ dito na siya ay yung parang bato rito. Example, parang ganun ang illustration. Makikilala ng uri ng gawa sa bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa magitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa. So it is about judgment seat of Christ to Kung tinatayo ng ibabaw ng pundasyon niya susunog, tatanggap yun ng gantimpala ang nagtayo noon. So ito ay judgment sa mga Kristiyano balang araw. At pag-uusapan po natin to sa part 12 ng Katapusan ng Mundo series. Kung ano yung nangyari sa mga Kristiyano after ng rapture, anong ginagawa natin sa langit sa loob ng 7 years of tribulation. Pag-uusapan natin itong verse na to. Ngunit kung nasusunog man, mawawala ng gantimpala, gayon din naman, maliligtas siya. Okay. So guys ang judgment dito ay hindi para mapunta sa impyerno, kundi para for the reward. So ito yung tinatawag na bima judgment, aharap tayo kay Kristo. Ligtas tayo. Yung apoy na binabanggit dito, yung susuriin ng Diyos, yung mga mabubuting gawa natin. Ibig sabihin, yung performance natin bilang Kristiyano, hindi pa rin nawawala yung bayad ng Diyos diyan. Tandaan niyo po, pinagpala tayo ng Diyos dito sa daigdig dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa mabubuting gawa natin. Pero yung mabubuting gawa natin, babayaran din ng Diyos yung balang araw sa eternity at ito na po yun, yung gantimpala na yun. Ngayon, ito ngayon yung tanong dito. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyong kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mo magwasak sa templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at ang kayo ang templong yan. Ang pinag-uusapan po dito, yung sila bilang templo ng Diyos. Basahin pa natin by context. Huwag dayain nino man ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya ay matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin siya ay mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, gaya ng susulat, inuhuli niya ang marunong sa kanilang katusuan. Gayon din, batid ng Panginoon ang iniisip na marunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao para sa inyo. Si Pablo, si Apollos, si Pedro sa sanlibutan ito, ang buhay,
ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito'y para sa inyo at kayo para kay Kristo. Ngayon ang tanong, nasaan ang pag-inom dito? At yung gawa ng laman dito? At yung templo ng Diyos dito, no? Ang templo ng Diyos na binabanggit dito, sila, hindi yung katawan. May nabanggit di ba rin yun kayo templo ng Diyos at ninirahan sa inyong kanyang espiritu. Yung sinasabing kayo'y templo ng Diyos, eto yung church. Kayo ay church at naninirahan sa inyong espiritu. Ibig sabihin yung samahan nyo. Kasi ang issue ho dito, yung samahan ng mga Korinto nag-aaway-away. Tingnan nyo, no, kung hindi tayo magbabasa ng by context, maliligaw tayo ng mga nagtuturo ng ibang pastor. Ang issue ho dito, yung samahan, yung nag-aaway-away sila, may paksyon, yung isa kampi kay Apollos, isa kay Pablo, nagmamalaki sila. Kaya pinapagalitan ni Pablo, kayo talaga mga makalaman pa kayo. Yung pagiging makalaman dito, yung pagkakabahagi. Kaya nga sabi rito, no, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos, ang naninirahan sa inyo? Paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak sa templo niya. Paano mawawasak ang templo niya? Sa magitan ng pag-aaway-away sa iglesia. Ito po yung topic dito. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Sinong kayo to? Kayo mga taga-Korinto Church. Wala pong sinasabing katawan. Wala pong sinasabi pa ho dyan. Ibang verse po yun. Pero by its context, ang tinutukoy ni Pablo dito ng templo ng Diyos, ito yung mga samahan, ito yung church. Church sa Korinto na nag-away-away. Pinapaalala ni Pablo na huwag kayong mag-away-away, di nyo ba alam kayo templo ng Diyos? Sinisira nyo ang templo ng Diyos kasi nag-aaway-away kayo. Yun po yung mensahe ni Pablo dito. So anong connect ng pag-inom dito at paninigarilyo? Di ba? Kasi po, Pastor, sa una po naming church, pag nagsisimba po kasi kami, parang yung service po ng pastor namin, parang yung kapag may bisyo ka daw, parang sinisira mo daw yung katawan mo kasi nga, templo daw yan ng, binabasa po yung verse na yan. Kaya minsan po yung mga kuya ko po, minsan kasi nagiinom, tapos, kasi yung mama ko, hindi niya po mawala yung pagsisigarilyo niya. Nagtatanong po siya, ano ba to, ng mali ba to, yung nagsisigarilyo ako, ano ba to, kasi si mama ko po na-read ng right po, illiterate po siya, wala po siyang kaya, pinasabihan namin siya, kung dito po pasensya na, Pastor, po kasi ako, Bisaya. Okay lang, sige lang. Dati po kasi sa church namin, Pastor, yung parang gusto magsimba, for example, parang minsan po ng stress ka po or gusto mo kahit paano mabawasan yung yung stress mo at makapakinig ka ng salita ng Diyos. Pero parang Pastor, parang pagtapos magsimba, parang ikaw pa yung ng pastor nyo, parang yung mga kasalanan mo po. Kaya sabi namin, parang imbis na mawawala yung stress mo, parang pagkatapos magsimba, parang parang wala ka ng gana kasi na-realize mo, parang mali. Kaya, Pastor, umalis po kami simbahan namin Pastor. Opo. Tapos, sabi ko, balang araw, sabi ko, kasi maliit pa po kami, Pastor, matagal na po kami nagsisimba dyan. Sabi ko, balang araw, magkakapamilya ako. Gusto ko po may, masimbahan kami, or may mga tao na, may kami bala na, mapakinggan namin kung ano yung totoo. Tapos, nung nagkapamilya na po ako, Pastor, may anak na po ako, yung asawa ko po, parang hindi talaga siya nagsisimba. As in, wala talaga, Pastor. Opo. Sana po tuwing nagsisimbang gabi lang po, yung kasama yung mga barkada niya, gano'n lang po. Tapos, habang nagugas daw siya ng pinggan, Pastor, parang, parang lang po sa YouTube niya yung Bride of Christ po. Kaya, yun po yung simula na napakinggan na halos lahat na ng video, Pastor. At actually, bago lang po, mga 1 year ago, hindi pa po abot ng 1 year. Na napakinggan namin yung channel mo, Pastor. Kaya, ayun, Pastor, hanggang ngayon po, lahat po ng video, lahat ng live mo, pinapakinggan po namin. At dito po namin na liwanagan po kami sa lahat ng mga tanong namin. Ganyan, Pastor. Sobrang thank you po talaga.
Salamat po sa Panginoon. Ako rin po, kahit ako po ay nagtuturo dito, natututo ako. Kung tutuusin ito, ang akala ko rin dito, ang templo ng Diyos dito, ang katawan natin. Kaya kaya ang leading ng Diyos ay kanina, pababasahin mo by context. Ako rin po, nagulat dito na hindi pala ang tinutukoy pala dito, hindi yung katawan natin, kundi yung mga nag-aaway-away doon sa Korinto. Na kapag nag-aaway sila, sinisira nila ang templo ng Diyos. Yun pala yung meaning dito. Kaya ako rin nabigla din ngayon na ito pala yung sinasabi ng Bible, hindi pala tutungkol sa ano. Ngayon ko lang po nalaman, Pastor. Kasi naawa po kay Mama, Pastor. Kasi kung ano yung sinasabi ng Pastor, parang yan yung pinaniwalaan niya. Parang nagigilty siya or minsan nawawala na siya ng ano, na magsimba kasi nga parang yung lahat ng ano, parang sa mga ano na bala, mga sumasamba, parang mga kasalanan mo na lang yung ano. Kaya nagpapasalamat po ako, Pastor. Thank you so much po. Sabihin niyo po sa nanay niyo po o sa mga kapatid niyo po, kapag hindi sila nanampalataya kay Kristo, babayaran nila yung kasalanan nila. Kasama dyan yung pag-inom, paglalasing, etc. Pag hindi pa sila nanampalataya kay Kristo. Pero pag nanampalataya sila kay Kristo at naintindihan nila yung gospel at nabubuhay sila doon sa pananampalataya, bayad na ng Diyos yung kasalanan nila. Kaya nga lang, hindi na ma-open ng Diyos sa pag-inom-inom nila, paninigarilyo nila. Kaya nga lang, ang mangyayari noon, ang maapektuhan noon, yung kanilang physical na pangangatawan. Alam naman natin na masama sa kalusugan yung sobrang pag-inom at sobrang paninigarilyo. Alam naman natin yun. Nakakamatay po yan. Nakakasira ng baga, nakakasira po ng katawan. Tanong niyo po kay Doc Willie. Doon kayo kay Doc Willie, nakikita niyo dyan kung gaano katindi yung mga most common na ikinamamatay ng mga bawat Pilipino. At isa nga ho dito yung sakit sa baga, sakit sa... Yun lang po yung consequence nun. Pero pagdating sa Diyos, wala po sa Diyos ho yun. Hindi ho na-open ang Diyos sa pag-inom-inom natin. Ang na-open lang ang Diyos sa atin kapag hindi tayo nanampalataya kay Kristo. Tandaan niyo po mga kapatid, dalawa lamang po ang offense na makakapagdala sa iyo sa impyerno sa New Testament. Ang magturo ka ng maling gospel at ang hindi ka lang nampalataya kay Kristo. Bukod doon, wala na. No less. Walang labis, walang kulang. Pero yung pag inom-inom po natin yan, hindi na ho pinapatulan ho ng Diyos yan. Kaya nga lang, inaalala ng Diyos sa atin, yung kalusugan naman natin. Kaya nga di ba sinabi ko sa inyo kanina, ang kasalanan ang apektado sa panahon natin ngayon, kundi ikaw, yung kapwa mo. Yung pag inom-inom mo, sabihin natin na kasalanan daw, kasalanan, pero ang totoo nun, ikaw maapektuhan nun. Pero yung pagdating sa Diyos, naku po, di na ho pinapatulan na ho ng Diyos yan. Wala na ho yan. Binayaran na ho ni Kristo po yan sa mga mananampalataya. Pero kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, naku po, bibilangin ng Diyos balang araw yung kasalanan mo kasama yung pag-inom mo. Doon po papasok po yun. Nauhusgahan tayo by our works. Kaya napakahalaga ho talaga ng na maborn again po yung mga kapatid natin hindi pa naboborn again. Nang sa ganon, yung bayad ng yung kabayaran ng kasalanan po nila ay mabayaran na po ni Kristo para maaligtas po sila. Para pag sa judgment day, hindi na bibilangin yung kasalanan natin. Di ba? So yun lamang po ang sagot ko roon. Ako rin po nagulat sa context na ito ang pinag-uusapan. Kasi tandaan niyo po, ang rules sa pagbabasa ng Bible, context. Context lang po. Focus lang po tayo kung ano yung sinasabi ng buong chapter. Pag-aaway po dito ng iglesia ang reason, ang issue . Tapos, ang gawa daw ng laman dito, yung pag-aaway-away sa simbahan. Kaya tuloy nasabi ni Pablo, di ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong niyan. Kaya sabi dito na huwag niyong dayain ninyo sarili kung kayo may nag-aakala matalino, baka mabuwal. Tingnan niyo rito, no? Puro ang issue ay regarding sa faction, discrimination. Kaya nga sabi dito sa bandang huli, si Pablo, si Apollo, si Pedro, sa libutang ito, ang buhay ay kamatayan, lahat ito ay para sa inyo. Huwag kayo magpaksyo, nasisira ang church.
Parang ganito yun, huwag kayo mag-away-away sa simbahan nyo. Masisira ang templo ng Diyos. Totoo naman po yun. Sa simbahan, kapag nag-aaway-away po tayo sa simbahan, tayo mga magkakapatid, nagkakagatan, sino nasisira? Tayo, sa mata ng mga unbeliever. Ganyan pala mga born again, nag-aaway-away sila. Yung pastor nag-aaway. Yung dalawang pastor, yung assistant pastor, yung isang pastor nag-aaway-away. Ano yun, di ba? Yung song leader at saka yung worship leader nag-aaway. Oh. Kaya sinabi ni Pablo na kayo ang templo ng Diyos. Oo. Masisira kayo pag nag-aaway kayo. Kasi ang mga taga-Korinto ay mga immatured na people. Ligtas sila pero immatured. Ayon sa sinasabi sa verse 1. Sabi kasi sa verse 1 dito. Kahit ako nabigla rin dito ngayon. Ano? Oh. Kailangan kausapin ko kayo bilang taong namumuhay pa ayon sa laman at sanggol. Pa sa pananampalataya. Ligtas to mga to, believers. Gatas. Di ba? So, yun naman po ang conclusion po natin dyan. Ang templo ng Diyos ay yung simbahan, yung church, yung samahan nyo. Pag nag-aaway-away kayo, nasisira ang templo ng Diyos. Walang kinalaman po dyan yung pag-inom-inom at walang kinalaman po dyan yung kaimuralan. So, maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi. Nag-overtime tayo ng 6 minutes. Ipagpaumanhin nyo po. Merry Christmas po. Magpasalamat po tayo sa Diyos. We are Charito. Stay blessed po. Again, Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas po. Merry Christmas. Good night, everyone. Merry Christmas, Pastor. Merry Christmas to us. Good night po. All of us. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Okay po, announcement po. Ang Sunday service po natin ay December 24. Hindi po tuloy. Instead, December 23 po ang ating Bible study sa Sabado po ng gabi, hindi po December 24. Kasi ginagalang ko po ang December 24 para sa inyong pamilya. Give your time to your family. Pero kung sino man yung gustong umatin ng Bible study sa December 23, sige lamang po. Maraming salamat po. Stay blessed. God bless you po.